Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1601 ilipat ang mga brick. 1601. Bang! Ang System Broadcast, 348 kilo. Sa sandaling ito, ang mga manunood ay kumulo, ang lahat ay nagpalakpakan sa hindi makapaniwala, at marami sa mga kababaihan ang tumitig kay Joe Giulong ng may paghanga. Oh my God! Napakalakas ng mga sinaunang mandirigma. Nabalitaan ko na ang mga boxing champion ay kaya lang tumama ng higit sa 200 kilo. Hindi ba instant kill si Joe Guanzo? Kalokohan. Maihahambing ba ang mga ordinaryong tao sa mga sinaunang mandirigma? Kung hindi, ang mga bata ay natututo ng boxing. Mabuti naman, bakit ang mahal? Si Joe Giulong ay mukhang walang malasakit nang marinig niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagiging saplade sa kanyang mga mata. Okay, ang mga batang gustong sumubok ay maaaring pumunta at subukan. Pipiliin ng matanda ang 3 bata na may pinakamalaking lakas at pinaka-coordinated na katawan. Ang mga lalaki at babae ay likas na may iba't ibang pangangailangan, kaya ang mga magulang ng mga babae ay hindi kailangang mag-alala. Ang mga magulang ng isang grupo ng natural na hilingin ng bawat magulang sa kanilang mga anak na mag-sign up para sa ganoong magandang pagkakataon, at nakita rin ng mga bata na ito ay masaya, kaya't sila ay tumayo at pumila ng isa-isa, at hindi sila nagmamadaling umuwi pagkatapos ng paaralan. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, paanong kailangan ng kanyang anak na babae ang congenital warrior para turuan siya ng internal skills. Ang likas na kaharian, sa kanyang mga mata, ay walang pinagkaiba sa mga mortal. Kaya, nilampasan ni Yefan ang mga tao at direktang naglakad sa likod ng kanyang anak, Tuan Chuan, umuwi ka na. Matapos marinig ito, lumingon si Tuan Chuan upang makita si Yefan, nagliwanag ang kanyang mga mata, masayang sumigaw siya ng tatay, at isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Yefan. Dad, saan ka nagpunta? Bakit hindi ka bumabalik ng napakaraming araw? Namimiss kita. Yeah. Binuhat ni Fan ang kanyang anak at kinurot ang kanyang mataba na mukha, totoo, ako bakit narinig mo ang sinabi ng iyong ina na wala ako sa bahay, kaya hindi ka nag-abala pang gumuhit ng isang ama. Namula si Tuan Chuan, ngunit ngumiti pa rin siya ng nakakaloko, hindi. Namimiss ni Tuan Chuan ang aking ama. Si nanay ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Napabuntong hininga si Yefan, hindi banggitin kung ang Jin ay kanya o hindi, ang bastos na ito ay tiyak na kanya. Okay, pagkatapos ay pinaniniwalaan ka ni tatay sa ngayon, umuwi na tayo, sabi ni Yefan. Ngunit Tuan. Ang saya, kailangan kong mag-practice, babalik si dad at tuturuan ka. Ang orihinal na plano ni Yefan ay tuturuan ko ang aking anak na magsanay sa ibang pagkakataon, hindi naman ako nagmamadali noong bata pa ako, at kailangan ko munang linawin sa kanya na ang layunin ng paglilinang ay hindi para ay bully ang mahihina, huwag. Kung gusto rin ni Tuan. Laro lang. Napaawang si Yefan sa kanyang mga labi, hindi dahil siya ay maramo, ngunit dahil siya ay nag-aalala tungkol sa isang problema. Ang babaeng ito sa aking sarili ay napakatalino, at ang kanyang pisikal na kalidad ay higit na mas mahusay kaysa sa mga bata sa parehong edad. Kung masyadong eye-catching ang performance, magiging special siya sa mga bata, na hindi naman siguro maganda para kay Tuan Chuan. Upang ilagay ito bluntly, kung ito ay masyadong outstanding, hindi ito magkasya sa grupo. Kung ikaw maghintay hanggang si Tuan Chuan ay mas matanda ng ilang taon, maaari mong mga tuwiran sa kanya at gawin siyang manatiling mababang profile. Ngunit ngayong bata pa ang bata, tila mas mahirap sabihin sa kanya na pigilan ang sarili ng maayos at huwag takutin ang iba. Umaasa pa rin si Yefan na ang kanyang anak na babae ay maaaring lumaki ng masaya at madali, sa halip na mamuhay sa kakaibang mga mata ng iba. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yefan, Tuan, iniisip ni tatay na ang bagay na iyon ay hindi ligtas. Kung ito ay sumabog, ito ay nakakatakot. Pumutok ba ito? Ganon ba ang boom? Ang dalawang maliliit na kamay ni Tuan Chuan ay gumawa ng isang paputok na aksyon, at may kaunting kaba sa kanyang malalaking itim na mata. Mataimtim na tumanggaw si Yefan, oo, kung ang bagay na iyon ay pinalo ng sobra, ito ay sesabog. Ito ay tulad ng uri ng paputok na ginagamit sa Chinese New Year, ito ay nakakatakot. Bahagyang natakot ang munting mukha ni Tuan Chuan, ngunit sa pagbabalik tanaw sa mga batang iyon sa pagsubok, hinanggad pa rin niya ito. Sinabi ni Yefan, bueno, susubukan muna ito ni tatay para sa iyo. Kung hindi ito sumabog, pagkatapos ay hayaan kang maglaro, okay. Hindi maaaring hayaan ni tatay na maglaro si Tuan Chuan ng hindi ligtas na mga laro. Nakinig si Tuan Chuan at masayang titango. Ngunit nag-alinlangan siya, pero kung sumabog si tatay kapag natamon niya, masasaktan ba si tatay? Halos maluha si Yefan. Bagamat makapal ang balat nitong maliit na mataba na babae, inaalagaan pa rin niya ang kanyang sarili. Hindi, kamangha-mangha si tatay. Pagkatapos ay tumawa si Tuan Chuan, yumakap sa leeg ni Yefan, at hinalikan ang mukha ni Yefan ng may kumunyag. Ibinaba ni Yefan ang kanyang anak, hinawakan ang kanyang maliit na kamay, pumunta sa tester, at natagpuan si Li Jianmen.
Nakilala ni Lee Janman si Ye Fan dahil sa huling pagkakataon na pinuprotektahan niya ang kanyang mga kaklase. Bagamat hindi niya alam ang pinanggalingan ng asawa ni Chairman Su, tiyak na hindi siya isang bagay na maaari niyang pukawin, kaya nag-iingat siya. Mr. Ye ay dumating upang kunin ang grupo. Ano ang problema sa iyo? Magalang na tanong ni Lee Janman. Oo. Itinuro ng fan ang tester at sinabing, President Lee, sa tingin ko ang bagay na ito ay tila hindi ligtas, maaaring sumabog ito, mas mabuting suriin ito. Ah! Lee Janman ay nalilito, ano ang sitwasyon? Si Zhou Jiulong, na nasa tabi niya. Nakangiting sabi ni Ye Fan, ako ay isang magulang ng isang bata, at alam ko ang kaunting makina. Humph! Ang tester na ito ay pantay na ginawa sa amin mula sa National Ancient Martial Arts Association. Ito ay may mataas na katumpakan at nakapasa sa mahigpit na inspeksyon sa kalidad. Huwag mong ikahiya bilang isang karaniwang tao. Pagmamalaki ni Zhou Jiulong. Marami pang mga magulang ang tumingin din kay Ye Fan nang may kawalang kasiyahan. Hindi ba ito para sirain ang pagkakataon ng kanilang mga anak na matuto ng sinaunang martial arts? Oo. Nagkibit-balikat si Fan at sinabing, hindi ko sinasabing lahat ng instrumento ay sira, tiningnan ko lang ang isang ito at parang medyo sira na. Kung hindi ka naniniwala, susuntukan kita at makikita mo ang problema. Haha. Binata, ang kamangmangan mo ay talagang nakakaawa ang matanda, nakakalungkot, kayang tiisin ng makinang ito ang 5 toneladang pressure bago ito makadaan sa pabrika. Kahit na ang isang congenital warrior na tulad ng matandang ito ay kailangang lumaban ng daan-daang libong beses upang gawin itong posible. Kailangang palitan ang mga accessories, para sa pagsabog, kalokohan lang. Tumingin si Zhou Jiulong kay Ye. Hindi nakipagtalo sa kanya si Fan, kung hahayaan mo akong suntukin ka, hindi mo ba malalaman ang totoo? Master Zhou, hayaan mo. Subukan niya. Ang ekspertong sumabog sa tester. Haha. Ang mga magulang, na may ilang mabubuting gawa, ay nagsimulang tumawa. Si Zhou Jiulong ay hindi natakot, at mayabang na sinabi, dahil sinabi ng lahat, kung gayon ang ating Tianlong Martial Arts Hall ay natural na hindi natatakot sa apoy, kaya bibigyan kita ng pagkakataon, hindi banggitin ang isang suntok, 10 suntok ang magagawa. Talaga, kung ito ay nasira, gusto mo ba akong magbayad? Tanong ni Ye Fan. Haha kung nasira, atin na. Tumawa si Zhou Jiulong. Kung ganoon ay tatanggapin ko. Si Ye Fan ay ngumiti ng hindi nakakapinsala, lumakad papunta sa tester, pinagmasdan ito sa tamang paraan, at pagkatapos ay ginalaw ang mga kalamnan at buto ng kanyang kanang kamay. Pagkatapos ng maraming biro at optimismo sa ilalim ng mga mata ng dula, tumayo si Ye Fan sa lugar, itinaas ang kanyang kamao. Ang galaw, medyo baguhan, pagkaraan ng ilang sandali, bumaril si Ye Fan. Boom! Ang nakaka-stress na bahagi ng cortex ng pulang puso, tulad ng isang rocket launcher, ay tumama sa force receiving panel sa likod nito, na gumawa ng isang marahas na pagsabog. Nasira ang steel plate ng buong reception area, at nalantad ang panloob na mga cable at mga pyesa. Zizi. Ang kumislap, at isang ulap ng itim na usok ang lumabas. Sa damuhan, ang mga magulang ay walang imek, at maraming bata ang natakot kaya sumigaw sila ng, wow! Ang mga mata ni Zhou Jiulong ay lumuwa, ang kanyang baba ay malapit ng bumagsak sa lupa, at ang mga disipulo ng Tianlong Martial Arts Academy ay nananaginip din. Tuan Chuan. Mabilis na niyakap ang hita ni Ye Fan, Tai. Nakakatakot. Hindi na naglalaro si Tuan Chuan. Binuhat ni Ye Fan ang kanyang anak at nakangiting sinabi, oo, sinabi ni tatay na mapanganib, sira ang makinang ito. Masiglang tumango ang batang babae, kumbinsido. Yun. Wala nang iba, mauna na tayo. Ngumiti si Ye Fan at kumaway kay Lee Janman at sa iba pa. Sandali. Ang mukha ni Zhou Jiulong ay naging asul, at malapit na siyang magsuka ng dugo, at siya ay nagtanong ng mahigpit, ano ang ginagawa mo? Baka isa kang master. Oo. Natawa si Fan at sinabing, Master Zhou, hindi ako mukhang master. Ordinaryong magulang lang, sa tingin mo ba ngayon lang ako nagalit? Umiling si Zhou Jiulong, ito ang pinaka-naguguluhan niya, ang taong ito ay walang mga panloob na kakayahan, paanong ang isang kamao na mapangwasak na kapangyarihan ay napakabaliw. Puro umaasa sa muscles, mahigit 5,000 kilo ang kayang ihulog sa isang suntok. Pwede ba? Ngunit, ang makinang ito ay talagang maayos, paano mo ito nagawa? Tanong ni Zhou Jiulong kay Ye. Napabuntong hininga ang Fan, may problema ka talaga sa makinang ito. Nagtrabaho ako sa lugar ng konstruksyon sa loob ng maraming taon, at alam ko ang kaunti tungkol sa makina. Tulad ng para sa aking mga braso, mayroon akong kaunting lakas, kung hindi man, paano ko maililipat ang mga brick sa lugar ng konstruksyon? Haha, walang problema. Umuwi kami para kumain. Gumagalaw. Gumagalaw ng mga brick. Nababaliw na si Zhou Jiulong at hindi niya maisip kung ano ang nangyayari. Ang ibang mga magulang na naruroon ay naliligaw din. Hindi nila masabi kung totoo o mali ang sinabi ni Ye Fan. Higit sa lahat, walang naglipat ng mga brick sa construction site. Sinisi ng maraming magulang ang problema sa shoddy manufacturing ng tester at tinatayang may problema sa makina. Lamang. Tanging si Lee Janman, ang punong guro ng hardin, ang natulala.
Siya ay binugbog hanggang mamatay at hindi naniniwala na si Su Qingzhou ay magpapakasal sa isang brick mover. Ang tanging paliwanag ay ang Mr. Yen na ito ay talagang hindi madaling guluhin. Kailangan niyang maging mas maingat sa hinaharap. Kabanata 1602 huminahon. 1602. Dinala ni Ye Fan si Tuan Chuan para sumakay sa subway pauwi. Sa daan, si Tuan Chuan ay sabik na bumili ng ilang merienda mula sa maliliit na tindahan sa gilid ng kalsada, ngunit tumanggi si Ye Fan. Honey, umuwi ka na para sa hapunan, kung hindi sasabihin sa akin ng iyong ina. Si Ye Fan ay hindi maramo, ngunit si Tuan Chuan ay may matinding gana. Palaging hinihiling ni Su Qingzhou sa kanyang pamilya na huwag masyadong sirain ang kanyang pagkain. Kung hindi, hindi maganda para sa mga batang babae na patuloy na tumaba kapag sila ay lumaki. Anyway, kadalasan kumakain sila ng 3 beses sa isang araw. Pagtingin sa mga fried chicken chops, grilled sausages, at ice cream na ibinebenta sa tindahan, napangiti si Tuan Chuan, at tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pakiramdam na ang kanyang anak na babae ay talagang nahuhumaling sa pagkain. Kung totoong anak niya ito, minanakaya niya ang genes ni Ye Wuya. Hindi makayanan ni Ye Fan na makitang umiiyak ang kanyang anak, kaya hinikayat niya, Tuan Chuan, dinalhan ka ni tatay ng munting kaibigan sa pagkakataong ito, tiyak na magugustuhan mo ito. Itinaas ni Tuan Chuan ang kanyang ulo, pinandilatan ang kanyang malalaking mata, at nagtanong, ano ang iyong kaibigan? Isang napaka-cute na maliit na tigre. Hindi alam ni Ye Fan kung paano ipapaliwanag si Luwu sa kanyang anak. Anyway, hayaan siyang maunawaan ito bilang isang tigre pansamantala. Anyway, paglaki mo maiintindihan mo. Nagningning ang mga mata ni Tuan Chuan, at ibinuko niya ang kanyang bibig upang magtanong, masarap ba ang maliit na tigre? Nanlamig ang mukha ni Ye Fan, at ipinaliwanag niya ng may mapait na ngiti, baby, ang maliit na tigre na ito ay para sa iyo bilang isang kalaro, dapat mong tanggapin na maging mabuting kaibigan, hindi mo ito makakain. Hindi, bakit gusto mong kainin ang lahat? Oh, malungkot na sabi ni Tuan Chuan, gutom ba si Tuan Chuan? Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, binuhat niya si Tuan Chuan at pinasakay ang kanyang anak sa kanyang leeg, Tara, umuwi na tayo para sa hapunan. Biglang tumakbo si Ye Fan pataas pababa na parang langaw, umupo sa katawan ni Ye Fan, at sa wakas ay masayang tumawa. Nang umuwi ang mag-ama, nakita nila ang isang puting Bentley sa pintuan. Napagtanto ni Ye Fan na si Chu Yunyao ang narito, at hindi niya maiwasang magulat. Gayunpaman, matagal na niyang hindi nakikita ang mga babae, kaya natural lang para kay Chu Yunyao na lumapit. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Chu Yunyao na nakaitim na slim dress, nakikipag-chat kay Su Qingzhou. Tumingin si Chu Yunyao kay Ye Fan, masayang ngumiti si Ye Fan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinansin ni Chu Yunyao at direktang inabot si Tuan Chuan, Tuan Chuan. Tita Yunyao. Si Tuan Chuan ay palaging napakalapit kay Chu Yunyao, ibinaba ang kanyang bag at nasagasaan. Ngumiti si Chu Yunyao ng maganda, binuhat si Tuan Tuan at umupo sa kandangan nito, kiss 1. Mabilis na hinalikan ni Tuan Chuan ang mukha ni Chu Yunyao ng may boom. Napaka-cute. Tumawa si Chu Yunyao. Biglang nagseselos ang mga mata ni Su Qingzhou, at nabulunan siya ng 2 beses. Hindi man lang kumusta ang nanay ko, pero sobrang close niya sa isang tiyahin, kaya natural na hindi siya komportable. Tila alam din ni Tuan Chuan ang problemang ito, at mabilis na tumalikod at tinawag si nanay, nakangiting mapanukso, tinatakpan ang kanyang maliit na pagkakamali. May kaunting hinanakit si Su Qingzhou sa kanyang mga mata, at sinabing, alam mo pa ba na ako ang iyong ina? Hindi mo alam kung sino ang unang tatawagan kapag pumasok ka sa pinto, medyo nakonsensya ka. Nang makita ang eksenang ito, halos hindi tumawa si Ye Fan, ngunit kung siya ay tumatawa paglabas niya, tinatayang may nangyari, kaya kailangan niyang pilitin itong tiisin. Tuan-tuan, tingnan mo kung ano ang dinala sa iyo ni auntie. Naglabas si Chu Yunyao ng magandang pink na strawberry na hugis donut na rubber band mula sa kanyang bag at pinagpag ito sa harap ng dalaga. Hindi pa banggitin ang mga mata ni Tuan Chuan na nagpapakita ng kagalakan, maging ang mga mata ni Su Qingzhou ay medyo tirik. Napaka-metikuloso ng pagkakagawa ng strawberry donut na ito, tulad ng totoong bagay, kahit ang icing sa itaas ay kitang-kita, natural na espesyal ang paggamit nitong rubber band para itali ang tirintas. Salamat, Tita Yunyao. Gusto agad ni Tuan Chuan. Ngumiti si Chu Yunyao at inilagay ang rubber band sa babae, at para itong 2 maliit na donut na nakasabit sa ulo niya, na ang cute talaga. Sinabi ni Ye Fan sa oras na ito, asawa, maaari ka ring magkaroon ng 2, at magkaroon ng isang goma sa Tuan Chuan. Namula si Su Qingzhou, at binigyan ng puting tingin ng lalaki, ayoko. Tumingin si Chu Yunyao kay Su Qingzhou na may kalahating ngiti, at sinabing, sa 2 donut na ito, nag-install ako ng mga chips, na maaaring malayo ang suriin ang posisyon at kalusugan ng grupo, hindi lang ang rubber band, ito ay isang bagong gadget na sinasaliksik ko. Alam kong may lihim kang nagpoprotekta sa iyo mula sa gigu, ngunit kung sakali, laging mabuti na magkaroon ng mas maraming paghahanda pagkatapos ng lahat, ang muling pagbuhay ng sinaunang martial arts ay naging sikat kamakailan, at mas mabuting bigyang pansin ang kaligtasan ng mga bata.
Nang marinig ito, nanlambot ang mga mata ni Su Qingzhou at tumanggo siya. Paano kaya ang daming alam ni Tuan Chun? Hinawakan ng batang babae ang donut sa kanyang tirintas na napaka-presko. Sa oras na ito, tila napansin ni Xiao Lu na nakabalik si Ye Fan, pinitik ang gulong mula sa hagdan, gamulong pababa, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Ye Fan. Halos hindi nagulat si Ye Fan, iniisip na ang batang ito ay talagang hindi natatakot na mahulog, pagkatapos ng lahat, ang mga hayop ay napakaliit at makapal ang balat. Tatay, ito ba ay isang maliit na tigre? Nagningning ang mga mata ni Tuan Chun nang makita niya ang puting malambot na maliit na si Luwu na may banayad na gintong guhit sa kanyang katawan. Niyakap ni Ye Fan si Xiao Luwu, umupo sa tabi ng kanyang anak, at sinabing, "Oo, maaari ko bang hayaan itong makipaglaro sa iyo sa hinaharap? Pwede ko bang hawakan?" Sabik na tumingin si Tuan Chun kay Luwu. Sinabi ni Ye Fan kay Xiao Luwu, "Bata, paglalaruan mo ang aking anak kapag wala ako sa bahay sa hinaharap, alam mo ba?" Ibinigay ni Ye Fan si Xiao Luwu kay Tuan Chun. Wow, napakainit ng maliit na tigre, napakalambot. Niyakap ng grupo ang mataba na maliit na si Luwu, tumingin sa isa't isa na may nobela na tingin sa kanyang mukha. Ang mga gininto ang mata ni Xiao Luwu ay tumingin kay Tuan Tuan, at tila may iniisip. Pagkatapos, inamoy niya ang maliit na kamay ni Tuan Tuan, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang dila upang dilaan ito. Kaagad, isang flash ng liwanag ang kumislap sa gininto ang kumikinang na mga mata ni Xiao Luwu. Pagpapalagay ang loob, ang tumawag ng 2 beses. Ang bata ay ipinanganak na napakasensitibo, at nang makita niyang napakabait ni Xiao Luwu sa kanya, niyakap ng mahigpit ni Tuan Chun si Xiao Luwu at inakbayan siya. Si Xiao Luwu ay mukhang nasisiyahan, dulang at dinilaan ang leeg at mukha ni Tuan Chun. Sobrang makati, hihi. Nang makitang malapit na malapit si Xiao Luwu kay Tuan Chun, natigilan si Ye Fan saglit, at hindi niya maiwasang magmulat ng bakas ng haka-haka. Tila nag-isip din si Chu Yunyao, nakatingin kay Ye Fan at pagkatapos ay kay Tuan Chun. Matapos bumalik sa katinuan si Ye Fan, nakangiti niyang tinanong ang kanyang anak, "Gusto mo ba ito?" Masiglang tumanggo si Tuan Chun, "Gusto ko ito. Salamat, tatay." Pagkatapos ay bigyan ng iyong maliit na kaibigan ng isang pangalan, wala pa itong pangalan. Sabi ni Ye Fan. Matapos marinig ito, mas naging interesado si Tuan Chun, at ibinuka ang kanyang bibig at sumigaw, "Steamed buns." Ha! Natigilan si Ye Fan. Mukhang white steamed bun. Kaya mas magandang tawagin itong steamed bun. Sabi ni Tuan Chun, at hinalikan ang puting malambot na ulo ni Xiao Luwu, "Manto. Gusto mo ba ang pangalang ito?" Twice, parang medyo masaya. Hindi napigilan ni Ye Fan na sabunutin ang kanyang noo dahil sa sakit ng ulo, umaasang hindi siya sisihin ng matandang Luwu sa ilalim ni Jiekon. Ang marangal na beast cub ay tinawag sa pangalang ito. Kalimutan mo na, di ba may kasabihan na mas masarap mabuhay ang hamak na pangalan? Xiao Lu, siguradong mabubuhay ako ng mahaba at malusog. Nang makita ang hitsura ni Ye Fan, pabirong sinabi ni Su Qingzhou, "Ano ang problema? Hiniling mo sa iyong anak na pumili ng pangalan, at pinagsisihan mo ito. Sa tingin ko, ang pangalan na ito ay medyo maganda, maaari itong gamitin bilang isang palayaw, at kapag lumaki ang mga steamed buns, pipiliin ko ito muli. Hindi ba't maganda ang magkaroon ng malaking pangalan?" Napangiti ng awkward si Ye Fan, "Oo, mabuti." Sa sandaling ito, naglabas si Chu Yunyao ng isa pang bagay mula sa kanyang bag. Nang makita ito, mabilis na iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at huminto, "Yunyao. Huminahon ka." Kabanata 1603 Isang mabuting tao. 1603. Ang bagay sa kamay ni Chu Yunyao ay mukhang isang asul na hirenggilya, ngunit ito ay talagang mas propesyonal. Maaari itong mabilis na mangolekta ng biological na dugo at maiimbak ito sa isang mababang temperatura na selyo. Ilang beses nang nagkita si Ye Fan sa laboratorio ng babae, at nang makita niyang inilabas niya ang sample collection device, nagmadali itong nawalan ng loob. "Alam kong mahilig kang magsaliksik, ngunit huwag kumuha ng mga sample ng dugo ng steamed bun sa harap ni Tuan Tuan." "Ano? Sinong nagsabing gusto ko ang dugo nitong steamed bun? Ang gusto ko ay sa iyo." Sabi ni Chu Yunyao. Natigilan si Ye Fan, "Akin." "Oo, hindi mo ba naisip ang tungkol sa genetic match sa pagitan mo at ni Tuan Chun?" Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, "Maaari akong bumalik at subukang muli para makita kung ano ang nangyari kamakailan." "Bumuti ba ito?" Natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay kusang ngumiti, umiling at sinabing may paghanga, "Natuklasan mo ito." Nakita na lang niya na parang may kakaibang nararamdaman si Manto para kay Tuan Chun, at mas mataas ang antas ng intimacy kaysa sa iba, at tila malapit siya kay Tuan Chun. Very familiar, ang itsura ni Tuan Chun. Makatuwiran na hindi mangyayari ang sitwasyong ito. Kagagaling lang ni Manto sa mundong ito, at ang tanging taong malapit ay si Ye Fan, ang unang taong nakita niya. At may espesyal na interes si Manto kay Tuan Chun. Hindi kaya dahil naramdaman ni Manto ang katulad na aura ni Ye Fan mula kay Tuan Chun. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na hayop, kahit na ito ay maliit pa, ang kanyang pananaw ay mas matalas pa rin kaysa sa mga ordinaryong hayop. Nanghula lang si Ye Fan ng ganito, ngunit hindi inaasahan ni Chu Yunyao na malalaman niya ito.
Hindi ko alam kung mas kilala siya ni Chu Yunyao, o masyadong mataas ang IQ niya. Kinuha ni Chu Yunyao ang collector at direktang sinaksak ang braso ni Ye Fan. Napakaliit ng karayom na halos walang sakit na nararamdaman. Nang kunin ito ng babae, nagsalubong ang kanyang mga kilay at nagtaka, ano ba, walang dugong na ipon. Tiningnan ito ni Ye Fan at awkward na ngumiti, siguro. Masyadong matigas ang balat ko, hindi mo mapasok ang karayom. Hindi makapaniwalang tumingin si Chu Yunyao sa lalaki, ang aking karayom ay nano-grade cubic boron carbide, kahit na ang titanium alloy ay madaling matusok, paanong hindi ito tumagos sa iyong balat? Hindi nakakagulat na nagulat si Chu Yunyao. Paano magiging mas matigas ang balat ng tao kaysa sa brilyante? Tao ba yan? Medyo napahiya din si Ye Fan. Ang lakas ng kanyang katawan na makayanan ang binyag ng mahinang tubig. Hindi niya alam kung anong klaseng lakas mayroon ito. Siguro masyadong flexible. Kalimutan mo na, ako mismo ang gagawa ng konting sugat. Sabi ni Ye Fan, naglabas ng bakas ng sword intent at gumawa ng maliit na hiwa sa kanyang daliri. Bago gumaling ang sugat, kumuha ng sample si Chu Yunyao. Ngunit pagkatapos ng koleksyon, biglang may naalala si Ye Fan at nagtaka, hindi, Yunyao, bakit hindi mo ginagamit ang aking buhok, laway, at iba pa? Para kumuha ng DNA. Gusto mo ba ang aking dugo? Malamig na sinulyapan siya ni Chu Yunyao, matagal na akong lumabas, wala talagang balita, at hindi mahalaga kung ma-accident tayo. Kapag naiisip ko ito, gusto lang kitang saksakin, at mas mababa ang saksak sa iyo. Si Ye Fan ay mukhang nanlumo, tumingin kay Su Qingzu sa tabi niya, ngunit nalaman na ang babae ay umiinom ng tsaa mag-isa at tila sumang-ayon sa mga salita ni Chu Yunyao. Bihira, magkasundo talaga ang dalawang babae. Anong pinagsasabi mo? Haha. Tara, kakain na. Lumabas si Tita Jiang na may dalang plato at nakangiting bumati. Masayang niyakap ni Tuan Chua ng steamed buns at tumakbo para maupo sa kanyang child seat. Mukhang kailangan niyang kumain kasama ang mga bago niyang kaibigan kahit kumakain siya. Pagtingin sa mga pagkain sa mesa, puno rin ng liwanag ang mga steamed buns, at nakabuka ang bibig, at malapit nang umagos ang laway pababa. Nang makita ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Ye Fan na itaas ang sulok ng kanyang bibig. Mukhang magkatugma sina Tuan Chun at Manto, at magkatulad ang kanilang mga libangan. Sa panahon ng hapunan, nakiusap din si Tuan Tuan na dalhin ang steamed buns sa kindergarten upang paglaruan, ngunit mahigpit na tumanggi si Su Qingzu, at sinabihan si Tuan Tuan, huwag sabihin sa mga bata na mayroong tigre sa bahay o kung ano paman. Si Tuan Chun ay nag-aatubili noong una, ngunit hinikayat ni Chu Yunyao, alam ng ibang mga bata, kukunin nila ang steamed buns kasama mo, na agad na nagpakaba kay Tuan Chun, at nagpasya na huwag sabihin sa iba. Pagkatapos kumain, pumunta sina Ye Fan, Su Qingzu, at Chu Yunyao sa study sa itaas. Pagkatapos maupo sa sofa, tinanong ni Ye Fan si Chu Yunyao kung bakit siya kusa na pumunta rito. Sa kanyang kaalaman tungkol kay Chu Yunyao, hindi basta-basta lalapit ang mga babae sa kanya. Humigop ng itim na kape si Chu Yunyao at sinabing, ginawa ko muli ang space jumping device gamit ang prehistoric stone na kumukuha ng espiritual na enerhiya. Nakumpleto na ang paunang pagsusulit. Gusto kong hilingin sa iyo na subukan ito at tingnan kung gaano kalayo ito maaaring i-teleport. Isang mahabang distansya. Hiniling mo sa akin na gumawa ng experimental sample. Tanong ni Ye Fan. Tumango si Chu Yunyao, oo, ikaw lang ang malaking buhay na tao na nakatanggap ng teleportation. Dahil nagtagumpay ka sa huling pagkakataon, dapat ikaw ang tamang pagpipilian sa pagkakataong ito. Napangiti si Ye Fan, delikado ba ito? Sa proseso ng space jump, direktang mawawala ba ang tao? May posibilidad na mangyari ito, dahil mas malaki ang enerhiya na nalilikha ng jumping device sa pagkakataong ito. Kung ayaw mo kung gusto ko, makakahanap din ako ng ibang buhay na tao, sabi ni Chu Yunyao. Nang marinig ito ni Su Qingzu, agad niya itong pinigilan at sinabing, maghanap ka ng iba. Bakit mo hinahanap ang asawa ko sa isang mapanganib na bagay? Wala ka bang mahanap na nakamamatay na mga kriminal? Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, nagtatanong lang ako, dahil kung kissing husband mo ito at may karanasan, mas madaling mangolekta ng pinakamahusay na data, at masasabi sa akin ang karanasan ng mas tumpak. Siyempre, kung ayaw mo, makakahanap din ako ng iba pang mga pang-eksperimentong katawan, ngunit napaka-advance ng teknolohiyang ito, at mas kaunti ang nakakaalam nito, mas mabuti. Sumimangot si Ye Fan at nag-isip, mas nag-aalala pa rin siya sa space jumping device. Kung magagamit ng husto ang teknolohiya, mas magiging madali para sa kanya ang paglalakbay sa pagitan ng Huahay at Purgatory Island. Kapag mabilis ng may shuttle ang dalawang lugar, maginhawang isaalang-alang ang kaligtasan ng magkabilang panig. Nang makitang iniisip ito ni Ye Fan, tumayo si Chu Yunyao at sinabing, isipin mo ito para sa iyong sarili, babalik muna ako sa lab, at bibigyan ako ng sagot sa loob ng 3 araw. O, magpapadala ako ng mensahe kapag lumabas na ang resulta ng genetic test. Dito, si Chu Yunyao ay hindi interesadong magsalita pa, tumalikod siya at umalis. Sa pag-aaral, tahimik saglit. Asawa, hindi kita pinapayagang mag-eksperimento. Hindi na kailangang makipagsapalaran.
Nakasimangot na tumutol si Su Qingzhou nang makita niya ang pag-aalinlangan ng lalaki. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, huwag kang matuwa, hayaan mo akong isipin ito. Siya nga pala, Mrs., nakakolekta ka na ba ng anumang impormasyon tungkol kay Ye Feng? Sinabi ni Su Qingzhou na may masalimuot na mga mata, asawa, dahil sa huling pagkakataon na nawalan ka ng malay. Tungkol sa Fumi at Purgatory Island, patayin si Ye Feng. Saglit na natigilan ang ekspresyon ni Ye Fan, at pagkatapos ay tumawa siya, patayin mo siya, kung mabubuhay lang ang patay, matagal ko na siyang pinatay. Makatuwiran na dapat niyang malaman kung gaano kalaki ang panganib para sa angkan ng Hui na makabalik sa kaharian ng Xia, ngunit kung maglakas loob siyang bumalik. Nangangahulugan ito na may problema, at kailangan ko munang alamin ang dahilan. Tapos kung binago niya ang kanyang nakaraan, talagang balak niyang gawin ito. Paano ang isang matuwid na tao? Tanong ni Su Qingzhou. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabing, asawa, naniniwala ka ba? Magiging mabuting tao siya. Natahimik si Su Qingzhou. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya, pumunta sa desk at kinuha ang isang tablet, binuksan ito. Isang kopya ng impormasyon at ibinigay ito kay Ye Fan. Si Ye Feng ay nasa Purgatory Island noong huling pagkakataon, hinarang ni Sally Ye, at muntik nang mapatay ng mga sinaunang tao, ngunit iniligtas siya ng Share Society ni Barbara sa pamamagitan ng submarino. Gayunpaman, hindi sumali si Ye Feng sa Share Society. Pagtutulungan, sa isa sa kanilang mga kuta, pagkagising, pinatay nila ang mga nagbabantay na miyembro ng Shira at direktang tumakbo palabas. Sa pamamagitan ng aming mga impormante, mga record ng video at mga pagtatanong ng mga especially iya, sa isang maliit na bayan malapit sa Tulos City sa katimugang bahagi ng bansa, nagkaroon ng 34 na araw ng mga talaan ng aktibidad. Pagkatapos noon, hanggang sa bumalik siya sa angkan, naging misteryo ang kanyang kinaroroonan, at may malakas na puwersa sa likod niya na nagtago sa kanya. Binuksan ni Ye Fan ang mga record at sinabing, anong uri ng kapangyarihan ito? Ngayon na ang kanluran ay maaaring magtago mula sa mga mata ng langit, ang Doomsday Kingship na lang ang natitira. Sumang-ayon din si Su Qingzhou, I guess so, we have to be careful, the Doomsday King turned against Ye Feng. And made some destructive actions. Nang makita ni Ye Fan ang isang portrait na larawan, sumimangot siya at nagtanong, itong si Huang Xiang. Sino ang taong ito, at saan siya nanggaling? Kabanata 1604 na mali ang pagkakaintindi ko. 1604. Medyo naguluhan din si Su Qingzhou, at sinabing, ipinapakita ng data na ang taong ito ay dating nagtatrabaho sa Hilagang Afrika, at pagkatapos ay ipinuslit sa Europa dahil sa lokal na digmaan. Siya ay karaniwang isang taong walang tirahan sa bansa, at wala ito. Iba pang mga record ng pagkakakilanlan, hindi ko alam kung bakit. Nakipaghalo sila kay Ye Feng. Ang dalawa sa kanila ay halos mawala ng magkasama, at muli silang lumitaw ng magkasama, bumalik sa Yiz. Sa paghusga mula sa kasalukuyang impormasyon, si Huang Xiang ay si Ye Feng. Ang papel ng nakababatang kapatid ni Feng, nirerespeto ko si Ye Feng. Tumango si Ye Fan, at pagkatapos basahin ang lahat ng impormasyon, wala siyang mahanap na partikular na kapakipakinabang na impormasyon. Asawa. Napaisip si Ye Fan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, bibisitahin ko si Ye. Sumilay ang pag-aalala sa mga mata ni Su Qingzhou, at sinabi niya, papatayin mo pa rin ba si Ye Feng? Tumayo si Ye Fan at sinabi, kung pumatay o hindi ay depende sa kung ano siya, at bukod pa. Kailangan kong makuha ang Shenlong Dragon. Siyam na pagbabago. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, at sinabing kakaiba, hindi ba palagi mong kinamumuhian ang Divine Dragon Bloodline sa iyong katawan, ayaw mo bang linangin ito? Bakit mo iniisip na pahusayin ang kapangyarihan ng Bloodline ngayon? Mapait na ngumiti si Ye Fan, walang paraan. Ayokong mamatay. Nagpaliwanag ng kaunti si Ye Fan, na maaaring makatagpo siya ng Shadow Thunder, na parusa sa hinaharap. Kung gusto mong makayanin ng iyong primordial spirit ang kulog, karaniwang mayroong dalawang paraan. Ang una ay itaas ang iyong panloob na lakas sa Duotian. Gayunpaman, ang daan ay masyadong mahirap at masyadong mabagal. Si Ye Fan ay hindi isang all-round genius. Pakiramdam niya ay dahil sa kanya ang kanyang talento sa swordsmanship, ngunit sa mga tuntunin ng panloob na kakayahan, naabot lang niya ang yugto ng Lycan, na siyang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Hindi man lang alam ni Ye Fan kung ilang taon ang aabutin niya para pagbutihin ang kanyang cultivation sa Duotian. Marahil ay dahil masyado niyang hinahabol ang swordsmanship, at labis na hinahabol ang kapangyarihang panlaban, kaya hindi masyadong transparent ang medyo mapayapang paraan ng paglilinang na hinihiling ng ganitong uri ng immortal. Bilang resulta, kahit nataglay ni Ye Fan ang mga natatanging kasanayan ng maraming panloob na kasanayan, tulad ng Chen Shengshui at Tia Ingong ni Wawang, hindi siya mabilis na mapapabuti. Ang pangalawa ay ang pagtaas ng sariling dugo sa mas mataas na antas. Naramdaman na ni Ye Fan ang pagitan ni Jiaolong at Yinglong noon. Kung kaya niyang gisingin ang isang Fire Dragon, o kahit isang 5-clawed Golden Dragon, kung gayon marahil ay mapapalaki niya ang kanyang lakas ng Yuan Shen ng mas mabilis kaysa sa paglinang ng mga panloob na kasanayan, sapat na upang labanan ang Yin Thunder. Antas.
Naramdaman ni Yefan na tila siya ay nasa paggising ng dugo ng dragon, at ang kanyang talento ay mas malakas kaysa sa pagsasanay ng mga panloob na kasanayan. Kahit papaano ay nagpractice siya ng jawlong ng walang guro. Bukod dito, ang paggising ng dugo ng dragon ay hindi lamang nagpapahusay sa espiritual na kapangyarihan at primordial na espiritu, ngunit nakikipagtulungan din sa pagpapabuti ng sariling pisikal na kalidad, na ginagawang higit na pagkawatak-watek, at pagpapabuti ng pagiging epektibo ng labanan sa lahat ng aspeto. Kahit na si Yefan ay palaging hinahamak ang paggamit ng dugo ni Shenlong, ngunit, ang mukha ay hindi kasing halaga ng buhay ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Siyempre, kung wala sa dalawang landas na ito ang tatahakin, isinasaalang-alang din ni Yefan ang isang espesyal na posibilidad ang Sword God Ring. Ang Sword God Ring ay makatiis sa Yang Thunder, at ang Yin Thunder ay hindi dapat maging problema. Kaya kung itatago mo ang iyong primordial spirit sa ring, ibig sabihin ba ay maiiwasan mo ang madilim na kulog? Hindi rin alam ni Yefan kung maiiwasan ba talaga ng pamamaraang ito ang kulog, kaya mas maaasahan para sa kanya na magsanay ng gusto ng mag-isa. Ang pag-iwas ay maaari lamang maging isang walang magawa na pagpipilian sa huli. Matapos marinig ni Su Qingzhou ang mga alalahanin ni Yefan, lubos niyang naunawaan ang desisyon ng lalaki. Kung gayon, asawa, bilasan mo, kahit na hindi mo gusto ang mga tao ni Shenlong, dapat mong makuha ng tumpak ang Shenlong 9 transformations. Nagsasanay ako ng mga pagsasanay ni Xuanming ng mag-isa, at mayroon akong malalim na pag-unawa. Kapag talagang nagsasanay ako ng mga pagsasanay para sa bloodline, saka lang ito magiging epektibo, seryosong sabi ni Su Qingzhou. Bumantong hininga si Yefan, bumangon at sinabing, ayos lang, aalis ako mamayang gabi, at pagkatapos ay tapos na ako, bumalik ka sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Su Qingzhou na, pagkatapos ay sinabi na may kalahating ngiti, asawa, may nakalimutan ka ba at hindi mo sinabi sa akin? Anong problema? Nagpanggap si Yefan na tanga. Hindi mo ba talaga makikita si Weiwei? Ang maliwanag na mga mata ni Su Qingzhou ay tila kayang tumagos sa puso ng isang lalaki. Pumalakpak si Yefan at biglang natauhan, asawa, pinaalalahanan mo ako. Oo, sa tingin ko dapat ko siyang puntahan. Dapat may paliwanag, tama. Kung tutuusin, siya rin ang mabait na kapatid mo, gusto kong tingnan natin kung ano ang lagay niya, at pagkatapos ay padadalhan kita ng isang pagbati. Binigyan ni Su Qingzhou ang lalaki ng isang nagtatampo na tingin, ano ka ba, kapag ako ay isang tanga? Ngumisi si Yefan at inabot ang kamay upang yakapin ang balingkinitang baywang ng babae na ibinalik ni Hsiang, iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan ang mapuputing mukha ng babae. Huwag kang mag-alala, magdaraos ako ng kasal, at ang tanging ikakasal ay si Su Qingzhou. Ito ang ipinangako ko sa iyo, at hinding-hindi ito magbabago. Hoy, sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip mo sa iyong puso, sa mga tuntunin ng lakas? Maaari kang maging isang marangal na hari ng impyerno, tulad ng isang sinaunang emperador. Ngayon mo lang ako mapapangasawa, at hindi mo na ako masusuklam sa puso mo. Ano? Si Su Qingzhou ay mukhang sama ng loob. Nagmamadaling hinikayat ni Yefan, Mrs., huwag kang mag-isip ng ganyan, ang ating relasyon ay isang pagsubok sa buhay at kamatayan, ikaw ang aking banal na katulong, kung wala ka, ang aking likuran ay magiging gulo. Tiningnan ni Su Qingzhou ang same time na pangako ng lalaki sa kanya, ngumiti ng matamis, at nagkusa na halikan siya, pumunta sa direksyon ng Kunlun, ipapadala ko sa iyo ang eksaktong lokasyon sa iyong telepono. Salamat, Mrs. Si Yefan ay nakatayo sa atensyon, sumaludo, tumalikod at tumakbo mula sa balkonahe, direktang pinalipad ang kanyang espada sa langit. Hindi alam ng sakam na ahas kung saan ito nagpunta, at hindi nag-abala si Yefan na tawagan ito, kaya dapat niyang bilisan ang kanyang espada. Sa kalagitnaan, ang mobile phone ni Yefan ay nakatanggap ng dalawang mensahe. Ang isa ay ang mga coordinate na ipinadala ni Su Qingzhou, at ang isa ay isang DNA test report na ipinadala ni Chu Yunyao. Nang makita ang impormasyon sa ulat, hindi mapigilan ni Yefan ang mapangiti. Ang laban ay tumaas muli ng 4.6. Tumango si Yefan na may damdamin, kaya tila si Tuan Chuan ay marahil ang kanyang biological na anak, bagaman ito ay napaka hindi kapanipaniwala, ngunit ang pagganap ng mga steamed bun ay tila nagpapatunay sa haka-haka na ito. Sa panahon ng paglipad, si Yefan ay hindi idle, at nagpadala ng mensahe kay Feng Yaying, Ning Zimo at iba pang mga babae saglit, na sinasabi sa kanila na may gagawin muna siya, at pagkatapos ay hahanapin sila mamaya. Bagamat nag-video conference ako pagbalik ko at nakilala ko lahat ng babae, hindi ko sila nakasama ng matagal, kaya nahihiya ako. Gayunpaman, hindi tumugon si Du Yuner. Mukhang medyo abala ang dalaga sa Phoenix Clan. Sa bilis ni Yefan, talagang hindi pa huli ang lahat nang dumating siya sa Kunlun. Ayon sa tinatayang coordinate, tumingin si Yefan mula sa langit at nakakita ng isang malaking estatwa, na imahe ng isang dragon na nakasakay sa langit. Sa isang sulyap, nakita niyang si Xuanyuan Wang Dion. Bagamat luma na ang Shenlongs, hindi naman luma ang kagamitan nito. Ang malalaking lugar ng mga bahay ay may modernong ilaw, at ang malalaking eskultura ay ginawa ng mga gintong searchlight, na mas marilag at solemn sa gabi.
Hindi napigilan ni Ye Fan na ngumiti, ang Xuanming clan ay isang napakalaking misteryosong pagong, at ang Shenlang clan ay mas katulad ng isang ninuno. Ngunit sa paghusga mula sa iskulturang ito, si Xuanyuan Wangdi ay talagang gumaganap ng isang mahalagang papel sa kasaysayan ng Shenlang. Naiintindihan niya ang layunin ng espada sa antas ng emperador tulad niya, hindi nakakagulat na lahat ay nabigla. Inalis ni Ye Fan ang lumilipad na espada at direktang bumagsak mula sa himpapawid, nahulog mula sa taas na 1,000 metro, nakatayong matatag sa magkabilang paa. WHO. 12 ng mga clan warriors na nakasuot ng matingkad na dilaw na sinaunang damit at malamang na nasa yugto ng pagpapaganda ng katawan ay mabilis na nagtipon-tipon at tumingin kay Ye Fan ng mapagbantay. Lumingon-lingon si Ye Fan sa paligid ng may pagkalito, at nalaman na ang mga damit ng mga taong ito ay banordahan ng mga karakter na G, isa-isa. Medyo nahihiya, parang nagkamali ako, ito daw ang G family ng Shenlang family. Kabanata 1605 Crazy Dragon. 1605. Sumulyap sa mga masungit na gwardya na ito, medyo nahihiyang ngumiti si Ye Fan, kung sasabihin kong maling lugar ang napuntahan ko, naniniwala ka ba? Stop talking nonsense. This is the G family of the Shenlang family. Mahirap para sa ordinaryong tao na makapasok sa Kunlun, kaya paano papasok ang mga walang ginagawa? Sino ka? Seryosong tanong ng leading guard. Napabuntong hininga si Ye Fan, iniisip na hindi na kailangang magpaliwanag ng labis sa kanila, gayon paman, hindi nila siya mapipigilan kung gusto niyang umalis. Nang malapit na siyang umalis, nalaman niyang may dalawang aura ng daigdig ng Daoyan, na mabilis na sumugod mula sa malayo. Mabilis na lumabas ang dalawang lalaki mula sa kailaliman ng bahay ni Ji. Kasunod ng kanilang dispatch, ang bahay ni Ji ay nabalisa, at maraming tao ang sunod-sunod na tumakbo palabas. Ancestor Tianliu. Ancestor Tianfeng. Biglang nagulat ang isang grupo ng mga gwardya nang makita nilang paparating ang dalawang ninuno, at sunod-sunod silang lumuhod, na inistorbo ang dalawang ninuno sa hindi malamang dahilan. Sa katunayan, kahit na hindi nila tinawag ang kanilang mga pangalan, maaaring hulaan ni Ye Fan na ang pagkakakilanlan ng dalawang taong ito, pagkatapos ng lahat, kung ang pamilyang Ji ay maaaring magkaroon ng ganoong paglilinang, ang dalawang ninuno na ito ay naiwan. Ye Fan, bakit ka pumunta sa bahay namin ni Ji? Tanong ni Ji Tianliu sa magalang na tono. Natuklasan lang nila na lumitaw ang isang malakas na layunin ng espada. Bagamat kalaunan ay nawala, agad silang tumakbo palabas nang mapansin nilang may nakapasok sa clan. Pinagmamasdan ni Ji Tianfeng si Ye Fan mula sa malayo, at sinuri rin ni Ji Tianliu ang maraming impormasyon ni Ye Fan, kahit na hindi pa niya ito nakita, makikilala niya ito sa isang sulyap. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon sa pamilya Ji ay lubos na nagbago, at tumingin sila kay Ye Fan ng may pagtataka at takot. Ang prestihiyo ng Sword God na si Ye Fan ay talagang parang Diyos sa sinaunang martial arts world at clan ng Xia Kingdom. Pagkatapos ng lahat, nag-iisang winalis ni Ye Fan ang Xuanming clan, at walang sinuman sa mga sinaunang Diyos ang nang-ahas na hawakan ang gilid nito. Kapag ang isang tao ay medyo mas malakas kaysa sa iyo, maaari kang magseselos, magalit. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay mas malakas kaysa sa iyo, maaari mo lamang piliin na sumuko o tumangala. Ngayon si Ye Fan, bilang panganay na anak ng Ye clan, kahit na ayaw niyang bumalik sa Ye clan para sakupin ang dakilang layunin, walang mag-iisip na si Ye Fan ay nagpapanggap, dahil ang mga personal na tagumpay ni Ye Fan ay hindi na kailangang umasa sa clan. Para sa mga major clans, si Ye Fan ay isa ng walang kapantay na powerhouse na hindi ma-provoke. Tulad ng karamihan sa mga tao sa pamilya Ji ngayon, alam nila na si Ji Pangchun ay inilibing sa mga kamay ni Ye Fan, ngunit hindi sila nang ahas na banggitin ang anumang paghihiganti. Hindi kasing galing ng iba, handang yumuko, yun lang. Anong uri ng paghihiganti ang iyong tinatanggap? Magpapatawa lang yan sa iba. Ayokong pumunta sa bahay ng Ji mo, pupunta ako sa pamilya ni Ye, pero ito ang unang beses na pumunta ako dito, hindi ako nakahanap ng tamang lugar, maaga akong bumaba, mahinang sabi ni Ye Fan. Nagkatinginan sina Ji Tianliu at Ji Tianfeng, totoo ang dahilan at nahuli sila. Babalik ka sa pamilya Ye. Pwede ba? Plano mo bang kunin ang pamilya Ye? Tanong muli ni Ji Tianfeng sa hindi mapakali na paraan. Kung gusto ni Ye Fan na bumalik sa pamilya Ye, pagkatapos ay ganap na magagapi muli ng pamilya Ye ang pamilya Ji, at tiyak na susundan ng pamilyang Shenlang ang kabayo ng pamilya Ye. Huwag kang kabahan, hindi ako interesadong maging patriarch, may gusto lang akong mahanap kay Shenlang. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap sa sandaling ito, at isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Plano niyang umalis kaagad, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, kung babalik siya sa bahay ni Ye para kunin ang Dragon 9 transformations, ngunit hindi siya papayag na kunin ang bahay ni Ye, kung gayon guys, tapat ba ninyong ibibigay ang Shenlang 9 transformations sa inyong sarili? Kahit pabigyan nila sila ng cultivation method ng 9 transformations of the dragon, gagawa ba sila ng gulo at sadyang magbibigay ng mali para mapahamak nila ang sarili nila? Hindi inisip ni Ye Fan na mayroon talaga siyang malalim na pakikipagkaibigan sa mga tao ng pamilyang Shenlang, at walang katiyakan na may manday. Kaya,
Maaari ka ring kumuha muna ng kopya mula sa pamilya ni Ji, at pagkatapos ay pumunta sa pamilya ni Ye para kunin ito. Ang paghahambing ng dalawa ay masasabi kung talagang Shenlongju ang nagbago. Oh, ano ang kailangan mong tumakbo pabalik sa pamilya Ye? Ginawa ni Ye Longteng at ng iba pa ang lahat para maibalik ka sa pamilya Ye. Tanong ni Ji Tianfeng. Nang marinig ni Ye Fan na hindi na siya babalik sa clan, lamambat ng gusto ang mga ekspresyon ng dalawang ninuno ng pamilya Ji. Kung maaari, mas magiging masaya sila na magkaroon ng magandang relasyon kay Ye Fan, maging mabuting relasyon, at ibibigay nila ang gusto ni Ye Fan. Magsasalita na sana si Ye Fan, ngunit hindi niya napigil ang sumimangot at tumangala sa likod ng hardin ng bahay ni Ji. May biglang napansin din ang dalawang ninuno, lumubog ang mga ekspresyon nila, at biglang lumingon. Ungol. Isang dagandong ng dragon ang umalingaw sa kalangitan, mula roon. Sinamahan ng naglalagablab na pulang apoy, tumaas ito sa langit, at pagkatapos ay sumigaw ang malaking bilang ng mga angkan sa takot. Anong sitwasyon? Ancestor. Tila iyon ang tirahan ni Han Tian. Sabi ng patriarch na si Ji Kangnian sa gilid na may maputlang mukha. Sumimangot si Ji Tianfeng, ang batang iyon. Hindi ba palagi siyang nag-iisa? Itong apoy. Ang hiningang ito. Baka, Long yan. Ang mga mata ni Ji Tianliu ay kumislap ng maliwanag, nagulat at masaya. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan, Long yan. Ang dugo ng dragon ay nagising sa apoy na dragon, ang apoy ng dragon na maaari lamang angkinin. Narinig kong sinabi ito ni Xiao Ziner noon, tila ang kaharian ng apoy na dragon ay halos ang pinakamataas na kaharian ng dugong nagising sa kasaysayan ng pamilyang Shenlang, at ang mga 5 kukoy na gintong dragon sa itaas ay medyo ilusyon. Hindi kaya. Itong Ji Hantian ay talagang nagmula sa Flood Dragon Realm hanggang sa 2 antas hanggang sa Fire Dragon. Hindi maganda. Hindi maganda. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng pamilya Ji ay sumugod at sumigaw sa takot, Ancestor. Patriarch. Ang malaking bagay ay masama. Si Young Master Hantian ay baliw. Siya ay baliw. Hoy! Biglang may naisip sina Ji Tianliu at Ji Tianfeng, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng takot. Ilayo ang lahat sa malamig na panahon. Huwag padalos-dalos na lumapit. Pagkatapos ng pagsasalita, pinangunahan ng dalawang ninuno si Ji Kangnian at ang iba pang grupo ng mga tao, at sumugod patungo sa lugar kung saan nag-aapoy ang apoy, at wala silang pakialam sa presensya ni Ye Fan. Medyo nagulat si Ye Fan sa oras na ito, si Ji Hantian ba talaga iyon? Bakit ito nagpakawala ng pamimilit kahit mahinang umabot sa kaharian ng Dao? Dapat mong malaman na sa huling pagkakataon na nakita ko si Ji Hantian, ngunit ang Lich En's cultivation base, ang bilis ng pagpapabuti ng lakas na ito ay halos makahabol sa kanyang sarili. Paanong nagawa ng batang ito? Hindi nakakagulat na sinabi ni Xiao Ziner na siya ay isang martial arts idiot, isang henyo, tama siya. Curious lang si Ye Fan tungkol sa 9 changes of the Shenlang Dragon, at natural na ayaw niyang makaligtaan ng Rare Fire Dragon Realm mula noong sinaunang panahon, kaya lumipad siya at sumugod. Pagdating nila sa tuktok ng isang silid, nakatayo rin doon si Ji Tianliu at ang iba pa, nakakunot ang kanilang mga kilay at miserable ang kanilang mga mukha. Nang makita ang eksena sa harap niya, hindi napigilan ni Ye Fan na matigilan. Ang hardin sa likod ay nasunog sa dagat ng apoy, at 12-12 ng mga bahay ang natangay ng nagngangalit na apoy. Gatlang M. Isang lalaking umuungal na galit, ang kanyang mga kalamnan ay marilag, at isang masa ng pulang-pulang apoy ang bumalot sa kanya. Si Ji Hantian yun. Nang makita ang kahangahangang figurang ito na parang nagniningas na Diyos ng digmaan sa napakalapit na distansya, kumbinsido si Ye Fan na ang enerhiyang inilabas ni Ji Hantian sa oras na ito ay nasa kaharian ng pagkakaisa. Gayunpaman, sa oras na ito, tila nawala sa isip si Ji Hantian. Sa paligid niya, mayroong higit sa 100 mga bangkay na direktang sinunog sa coke, lahat sila ay mula sa pamilya Ji. Hindi lang iyon, hindi sinasadya ni Ji Hantian na itigil ang pagkasira, umaatungal ng mailap, mabilis na lumipad ang apoy ng dragon sa kanyang katawan, na parang gusto lang niyang sirain at pumatay. Anong nangyayari? Nababaliw na ba siya? Tanong ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Mapait na bamantong hininga si Ji Tianliu, at may sakit na sinabi, tapos na. Tapos na. Masyadong sabik ang batang ito sa tagumpay. Tila dahil sa hitsura mo, na-stimulate siya ng isang bagay at nahulog sa Mad Dragon Transformation. Kabanata 1606 na Runaway. 1606. Na-stimulate ako. Crazy Dragon. Anong nangyayari? Nagtataka si Ye Fan. Hey, paliwanag ni Ji Tianfeng, kung hindi mo isasagawa ang 9 transformations ng Divine Dragon, hindi mo alam. Sa katunayan, kapag nagising ang Dragon Soul ng aming Shenlang Clan, sa tuwing tumataas ang level ng Bloodline, ito ay nauugnay sa lakas ng Dragon Soul. Kung mas malakas ang kaluluwa ng Dragon, mas malakas ang kapangyarihang dala nito, ngunit mas mahirap din itong kontrolin. Kapag naabot na nito ang Fire Dragon, habang tumatanda ang kaluluwa ng Dragon, hindi ito madaling makokontrol ng sariling Primordial Spirit. Kung ito ay masyadong pinasigla, o makapasok sa Diablo, magkakaroon ng estado ng Dragon Soul Runaway, iyon ay Crazy Dragon Transformation.
Ang estado na ito ay katulad ng nasusunog na dugo ng angkan ng Phoenix, ngunit ito ay naiiba. Ang nasusunog na dugo ng Phoenix ay ang Phoenix na babaeng Phoenix, ang mga kababaihan ay malayang makokontrol, ngunit ang ating baliw na pagbabagong dragon ay kadalasang hindi natin kontrolado. Bagamat maaari nitong doblehin ang lakas ng pakikipaglaban, ito ay may malaking kawalan. Nawalan ng dahilan. Hindi nakikilala ng 6 na magulang. Sumimangot si Yefan, lumabas na ang Dragon Blood Realm Ascension, magkakaroon ng ganoong panganib. Sa kasaysayan ng aming angkan ng Shenlong, kakaunti ang mga tao na maaaring maabot ang kaharian ng mga dragon ng apoy, kahit noong sinaunang panahon. Ang isa ay kailangan nila ng napakataas na talento, at ang isa pa ay nag-aalala sila na pagkatapos ng Fire Dragon, ang kanilang taoismo ay magiging hindi matatag at hindi nila makokontrol ang dragon. Kaluluwa. Kung ikaw ay pinasigla sa labanan at nahulog sa isang baliw na dragon, at hindi mo mapatahimik ang kaluluwa ng dragon, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Si Han Tian ay isang bata na mayabang at nahuhumaling sa paglilinang. Sinusubukan kanyang habulin. Baliw na retreat. Siguro na-realize ko na mahirap kang talunin sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa panloob na mga kasanayan, kaya plano kong gamitin ang paggising sa linya ng dugo upang mabilis na makakuha ng kapangyarihang panlaban. Ngunit, siya ay masyadong nababalisa, paanong ang dragon na apoy ay napakadaling kontrolin. Natatakot ako na ngayon ko lang napansin noong nagpakita ka, siya ay nasa sabik, at ang kaluluwa ng dragon ay nahulog sa isang laganap na estado. Tinitigan ni Yefan si Jihan Tian nang may nagbabagang tingin, at ang cultivation base ng batang ito ay tila tungkol sa banal na kaliwanagan. Bagamat ang bilis ng pag-unlad ay napakabilis, ang sariling lakas ni Yefan ay bumuti ng mas mabilis, upang maunawaan niya. Kaya lang, ang kanyang paglilinang ng banal na kaliwanagan, na umaasa sa baliw na dragon na pagbabago ng apoy na dragon, ay puwersahang itinaas ang kanyang lakas sa itaas ng pinagsamang landas, at tumawid sa buong kaharian ng Daoyan, na talagang kamangha-mangha. Ito ay hindi isang dobleng lakas ng labanan, ito ay halos doble. Ang Shenlong bloodline ay talagang mahina sa maagang yugto, ngunit sa huling yugto, mas malaki ang pagpapabuti. Hindi katakatakang sinabi ni Emperor Juntian na noong sinaunang digmaan sa pagitan ng langit at ng tao, ang mga master ng Shenlong clan na nagising sa apoy ng mga dragon ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa langit at tao. Ito ay talagang kamanghamanghang. Kung kaya mong gisingin ang apoy na dragon, malamang na magkakaroon ka ng pagkakataong harapin ang Yinlei. Matandang ninuno. Matandang ninuno. Nakikiusap ako. Bilasan mo at humanap ng paraan para mailigtas si Han Tian. Sa oras na ito, sumugod si Jiyutang matapos marinig ang balita, at nang makita niya ang hitsura ng kanyang anak, lumuhad siya sa gulat. Sa bubong. Sumimangot si Jitian Liu at sinabing, ayon sa mga tala, dalawa lang ang paraan para pigilan ang pagbabago ng baliw na dragon nang hindi pumapatay ng mga tao. Alinman, pilitin siyang makoma, o maghintay hanggang siya ay maubos. Ang pamimilit na kanyang inilalabas ngayon, natatakot ako na naabot na niya ang kaharian ng pagkakaisa, hindi namin siya mapipigilan, at siya ay walang malasakit at lubhang mapanganib. Maghihintay lang tayo na mapagod ang kanyang dragon soul, huminahon, at pagkatapos ay humanap ng paraan para iligtas ngayon. Pero kung hahayaan mo siyang tumakbo ng ligaw, hindi ba madaling maubos ang gasolina at maging lumpo? Hindi man siya mapilayan, mababawasan ng husto ang kanyang lakas, at mahihirapang makabawi. Nakita ito ng mga makasaysayang talaan. Ninuno. Si Han Tian ay isang bihirang henyo sa aming pamilyang Ji sa loob ng libu-libong taon. Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas siya. Isang binata sa Fire Dragon Realm, ang clan meeting ay hindi maaaring wala siya. Gaano man ang plano ni Ji Yutang, isa lang siyang desperado na ama sa ngayon. Siya ay umuko sa dalawang ninuno, umiiyak at nagmamakaawa sa kanila na iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ngunit sina Jitian Liu at Jitian Feng ay nabigla din ngunit kulang sa lakas. Nagulat sila ngayon, iniisip na ang muling pagkabuhay ng pamilya Ji ay may pag-asa, ngunit sa huli. Baka mab-I-go sila. Sa sandaling ito, nalaman ni Ji Han Tian, na tumatakbong ligaw, na walang buhay na tao sa paligid, ngunit isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa bubong ng isang bahay. Ang gintong pulang apoy sa mga mata ni Ji Han Tian ay pumuputok, at siya ay tumalon na may malungkot na mukha. Ang kanyang katawan ay parang lumilipad na apoy na meteor, mabilis na parang Sunday wind, sinusuntok si Jitian Liu at iba pa, ang malupit na apoy ng dragon ay parang bagyo, gustong limunin ang lahat. Hindi maganda. Tumakbo. Sina Jitian Liu, Jitian Feng at ang iba pa, nang walang sabi-sabi, umiwas lang. At hinawakan ni Ji Kangnian si Ji Yutang at kinaladkad palayo. Boom! Sinunog ni Long Yan ang buong bahay at ginawa itong tumpok ng mga durog na bato. Han Tian. Ako ito. Ako ang ama mo. Sumigaw si Ji Yutang na nakakadurog ng puso, nang makitang hindi man lang siya nakilala ng kanyang anak, hindi napigilan ang pagbuhos ng mga luha. Buong buhay niya, binibigyan niya ng daan ang kanyang anak. Bagamat sa huli, dahil sa hitsura ni Yefan, halos mab-I-go ang plano, ngunit ipinagmamalaki pa rin niya ang pagkakaroon ng isang mahuhusay na anak.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, makita ang kanyang anak na magkaroon ng pagkakataon na maging magaling sa clan meeting, ito ay isang resulta. Yutang, tumigil ka sa pagsigaw. Iirite ka lang sa kanya. Bagamat wala siyang malay ngayon, kung siya ang pinuntirya, pareho kayong mamamatay. Nasaroon ng loob si Ji Kangnian. Ngunit huli na ang lahat, tila na-stimulate si Ji Hantian sa boses, at direktang tinutukan sina Ji Kangnian at Ji Yutang na nagtatago sa isang sulok. Nakita ko ang kanyang mga paa na tumatakbo ng ligaw, at kung saan siya natapakan, ang lupa at mga bato ay pumutok at sumabog. Parang nagninangas na dragon, hila-hila ang mahabang naglalagablab na buntot patungo sa kanyang lolo at ama, hinampos niya ito ng kamao. Boom! Ang apoy ng dragon ay sumabog mula sa kamao, tulad ng isang banggaan ng kometa. Masyadong mabilis ang bilis na ito, kahit na may kamalayan si Ji Kangnian at ang kanyang anak na tumakas, hindi nila maiiwasan ang ganitong pagpatay na saklaw. Nang makitang malapit na silang mamatay, sina Ji Kangnian at Ji Yutang ay parehong may nakitang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata. Sa pagitan ng mga ilaw at flint, may lumitaw na figure sa harapan nila na parang multo. Refraction light sword at shield. Libo-libong mga espada ang nagtipon-tipon, at ang hugis pamaypay na kalasag ay direktang nakahiwalay sa apoy ng dragon na ito. Ang nagninangas na bug zone ng hangin ay dumaan, at lahat ng tao sa pamilya Ji ay nakatitig dito ng walang laman. Eksena. Ang sabi, anyway, ikaw ang adoptive father ni Wan Qing, at hindi ko kailangan ng maraming lakas para iligtas ang iyong buhay. Marahil ito ay ang pagpapabuti ng kaharian, ang pagpapabuti ng lakas, at ang pagpapalawak ng paningin. Alam ni Ye Fanming na ang taong ito ay hindi isang mabuting tao. Nararapat siyang mamatay, ngunit sa pag-aakalang malulungkot si Ji Wan Qing, gusto pa rin ni Ye Fan na iligtas ang kanyang buhay. May ilang galit, at si Ye Fan mismo ay minamaliit. Kung tutusin, hindi siya mabubuhay sa nakaraan magpakailanman. Hindi bababa sa sandaling ito, si Ji Yutang ay isang desperadong ama lamang. Malinaw ang mga mata ni Ji Yutang, at nahihiya siya, at maging si Ji Kangnian ay naantig. Ikaw Fan. Hindi inakala ng mga miyembro ng pamilyang Ji na kikilos si Ye Fan, dahil walang dahilan si Ye Fan para tulungan ang pamilya Ji. Kahit na, naramdaman nila na hindi magiging masama si Ye Fan kung hindi siya haadlang. Kaya nang iligtas ni Ye Fan ang dalawang mag-ama, lahat ay hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, nalaman ni Ji Hantian na hindi niya maarak ang espada at kalasag, at muling sinuntok si Ye Fan. Ang isang pagsabog ng marahas na pagsabog, na sinamahan ng enerhiya ng apoy ng dragon sa kaharian ng Dao, ay ginawa ang buong likod na hardin na tila naging purgatorio sa lupa. Ang dalawang ninuno ng pamilya Ji ay natakot nang maramdaman ng mapanirang kapangyarihan, at hindi nila maiwasang mamangha muli sa lakas ni Ye Fan. Oo naman, naabot na ni Ye Fan ang larangan ng pagsasama-sama ng Dao, kung hindi, paano niya malalabanan ang ganoong energy shock? Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabi sa mag-ama ni Ji, Hoy, kung ayaw mong mamatay, bilasan mo at umalis, gagawin ko. Nagmamadaling nakiusap si Ji Yutang, Ye Fan. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong patayin si Hantian. Siya baliw lang. Hindi siya gumagawa ng masama. Walang imak na sinabi ni Ye Fan, sino ang nagsabing papatayin ko siya? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Umalis ka na. Kung hindi, hindi ko siya ililigtas. Nakinig si Ji Yutang, pagkatapos ay nag-alinlangan siya at umatras kasama si Ji Kangnian. Hanggat siya ay comatose, magiging maayos siya, di ba? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin kina Ji Tianliu at Ji Tianfeng sa tuktok ng isang bahay. Nag-react si Ji Tianliu, tumango, at mariing sinabi, tama. May paraan ka ba para matigilan siya? Bagamat makapangyarihan ang intensyon ng espada sa antas ng emperador mo, gusto mo siyang matigilan. Natatakot ako. Ye Fan din nang hindi sumasagot, ginalaw niya ang kanyang leeg, palso, at bukong-bukong. Pagkatapos, sa isang malaking alon ng kanyang kamay, ang natitiklop na light sword at shield ay direktang kumalat. Wala ni isang espada ang natira. Natigilan ang lahat sa pamilya Ji. Maaaring si Ye Fan ay nagplano na talikuran ang layunin ng Emperor-level sword at direktang gumamit ng mga taktika sa kamay para makoma si Ji Hantian. Kabanata 1607. 1607. Baliw ba siya? Ang pisikal na kalidad ng bloodline ng Fire Dragon, at si Long Yan, kapag siya ay nasa pisikal na pakikipag-ugnayan, paano niya ito mahahawakan? Nagtatakang sabi ni Ji Tianfeng. Ang iba pa sa pamilya Ji ay hindi rin makapaniwala. Alam nilang lahat na si Ye Fan ay ang Sword God, ngunit ang Sword God ay hindi kailangan ng espada, matatawag pa ba itong God? Napakakalma ni Ye Fan, at pagkatapos tansyahin ang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Ji Hantian, pinili niyang maghiwa-hiwalay. Nagdismantling ulit. Tila walang pagbabago sa katawan ni Ye Fan, ngunit sa isang iglap, ang katawan ni Ye Fan ay napabuti ng husay sa lahat ng aspeto. Si Ji Hantian ay parang isang nasusunog na tao, ang buong tao ay nasa isang marahas na pagkasunog mula sa loob palabas. Sa sandaling makita niyang binawi ni Ye Fan ang kanyang espada at kalasag, itinuring niya si Ye Fan bilang isang kaaway na masusunog sa lupa, at tumakbo patungo kay Ye Fan nang may dagandong, sinuntok siya.
Mukhang isang napakamagaspang na suntok, ngunit ito ay talagang napakabanayad. Dahil nawala sa isip si Jihan Tian sa oras na ito, ngunit ang primordial instinct at ang likas na reaksyon kay Guo ay nadala sa buong laro. Hindi man lang inisip ni Jihan Tian ang kanyang mga galaw, sa halip ay nilalaro niya ang pinakamahusay na estado ng pakikipaglaban, hinaharangan ng halos lahat ng mga ruta ng counterattack ni Ye Fan. Susubukan na sana ni Ye Fan kung gaano kalaki ang pagbuti ng Fire Dragon, ngunit tamad siyang umiwas nang makita niya ito. Boom! Ang magulong apoy ay kumikislap na parang bilog ng liwanag, at ang lupang kanilang inaapakan ay nabasag at nabasag. Galit na sigaw ni Jihan Tian at itinulak ang apoy na kamao, habang si Ye Fan ay ngumisi na may kalmadong ekspresyon at nilabanan ito ng pantay. Itong matigas na kamao, itong puro salpukan ng mga kamay na bakal sa pagitan ng mga lalaki, talagang nakakamiss sa kanya. Sa katunayan, gusto pa rin ni Ye Fan ang ganitong uri ng laban ng santukan, ngunit sa kasamaang palad, habang umuunlad ang kanyang lakas, napakakaunting mga kalaban na makakalaban sa kanya ng santukan. Ngayong nakilala niya ang isang baliw na si Jihan Tian, maaari niyang i-relax ang kanyang mga kalamnan at buto. Natigilan si Ji Tianfeng, ito. Paano ito posible? Talagang ginamit niya ang kanyang pisikal na katawan para labanan ang apoy ng dragon. Ang kasalukuyang pisikal na lakas ni Han Tian ay hindi talaga kayang makamit ng mga ordinaryong mandirigma. Ang Shenlong clan na nagising sa Fire Dragon Realm ay nakipagkumpetensya para sa kanilang mga katawan. Itong Ye Fan, paano niya ito nagawa? Ang Jiaolong Realm ay may nakakatakot na katawan. Hindi makapaniwalang sabi ni Ji Tianliu. Mukhang, totoo nga ang lakas niya, hindi lang sword intent. Namamanhid ang anit ni Ji Tianfeng, itong batang ito. Anong klaseng halimaw ito? Sa edad na ito, si Ye Wuya ay hindi masyadong pervert noon. Sa sandaling ito, tila hindi siya kayang talunin ni Jihan Tian ng isang suntok, at muli niyang binato ang isang uppercut sa baba ni Ye Fan. Hinarang ni Ye Fan ang kamao gamit ang kanyang kaliwang braso, at pagkatapos ay sinipa si Jihan Tian sa dibdib. Sa isang muffled na putok, si Jihan Tian ay lumipad pa atras, direktang bumagsak sa dalawang pader. Bloodline ng Fire Dragon Realm, ang bilis ng paggaling ng katawan ay napakabilis. Si Jihan Tian ay wala talaga. Inalalayan niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay, mabilis na bumangon, naging agos ng apoy, at muling sumugod kay Ye Fan. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, at nakayanan niya ang kanyang unang layer na pagkakawatak-watak. Ang lakas talaga ng katawan na ito. Mukhang hindi ganoon kadaling makoma si Jihan Tian. Hindi umiwas si Ye Fan, humarap sa sprint ni Jihan Tian, lumipad din siya pasulong. Ang dalawa ay mabilis na nag-away ng mahigpit, ang kanilang mga kamao at paa ay umatake sa isa't isa, pinalitan ng depensa ng opensa, kasing bilis ng kidlat. Sa ilang sandali, ang dalawang figure ay kumikislap at mabilis na nagbanggaan sa magkaibang posisyon, kung minsan ay nag-iiwan ng malaking butas sa lupa, at kung minsan ay gumagawa ng bitik sa hangin. Sa normal na mga pangyayari, ang kakayahan ni Jihan Tian sa pakikipaglaban ay hindi kasing husay ng kay Ye Fan. Ngunit sa sandaling ito, siya, na naging isang baliw na dragon, ay umatake ng may likas na hilig, at hindi nag-atubiling gumalaw, tulad ng isang gumagala-gala na dragon, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng gusto. Sa estado ng unang antas ng pagkakawatak-watak ni Ye Fan, talagang mahirap na makahanap ng isang pambihirang tagumpay upang tamaan ang pagkatulala ng kalaban. Ang ganitong uri ng nakabubusog at matinding banggaan ay nagpakulo ng dugo ni Ye Fan. Ang bawat kalamnan at bawat buto ay manhid at masakit, ngunit ito ay labis na masaya. Parami ng parami ang mga tao sa pamilya Ji ang nakarinig na si Ye Fan, ang Diyos ng Espada, ay mabangis na nakikipaglaban sa young master na si Jihan Tian, at nagmamadaling tumakbo mula sa lahat ng direksyon, nanunood mula sa malayo. Nang makakita sila ng dalawang parang kidlat na paggalaw sa dagat ng apoy, bawat suntok at bawat banggaan ng paa ay gumagawa ng dumadagandong na tunog, lahat sila ay nabighani at namangha. Ang diskarteng ito ng paggalaw at ang bilis ng pagbaril ay nakasilaw na kay Ji Tianliu at sa iba pang naruroon, at mahirap na tumpak na makuha ang partikular na posisyon ng pakikipaglaban ng dalawa, pabayaan ang mga partikular na detalye ng paglipat. Gitling! Umuungol si Jihan Tian, ang kanyang dalawang braso ay sumuntok na parang multo, tumama sa ulo, lalamunan, puso at iba pang bahagi ni Ye Fan ng isang nagniningas na suntok. Ang mga mata ni Ye Fan ay tumitibok din ng gininto ang liwanag, at ang kanyang mga mata ay matalim sa kanyang mga kamao upang lumaban. Matapos maglaban ang dalawa ng higit sa 100 galaw, medyo naadek si Ye Fan, at sa wakas ay naisip ang ilang gawin ng pagsuntok ni Jihan Tian, at mahinahong naghintay ng pagkakataon. Biglang medyo nakakalito ang anggulo ng suntok ni Jihan Tian. Ngayon na, bahagyang nasa gilid ang ulo ni Ye Fan, at habang iniiwasan ang ganitong kamao, bahagyang lumubog ang kanyang katawan, at isang suntok ang tumama sa pisngi ni Jihan Tian. Kung ito ay magtagumpay, ito ay dapat na makapagbigay sa kanya ng isang maikling pagkabigla, pagkatapos ay lumibot sa kanyang likuran at mawala ng malay, na dapat na makapagpigil sa paglayas na ito. Bang! Sa sandaling nagtagumpay si Ye Fan sa kanyang suntok, natigilan siya nang makitang hindi nabigla si Jihan Tian.
Damn it! Napakaganda ng pisikal na kalidad ng Fire Dragon Realm na ito. Sa kabaligtaran, si Ji Hantian ay labis na inis. Ibinuko niya ang kanyang bibig at biglang huminga, mga putok ng purong apoy ng dragon, totoong enerhiya, mabilis na natipon. Umuungol. Ang hininga ng apoy ng dragon ay dumura patungo kay Yefan ng malapitan, tulad ng isang shockwave ng apoy, upang direktang lamunin si Yefan. Ang hininga ng dragon ng apoy na dragon na ito, bagamat nakaipon lamang ito ng kaunting lakas, ay mabilis na bumuga, nang hindi napataas ang lakas nito sa pinakamataas, ngunit dahil sa malapit na distansya, nahuli nito si Yefan. Umatras si Yefan at umiwas, ngunit na-spray pa rin siya sa kalahati ng hininga ni Longyan. Ah! Gitling! Tinakpan ni Yefan ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at sumigaw sa sakit. Ang hininga ng dragon ng kaharian ng apoy na dragon, dahil sa lakas ng kaluluwa ng dragon, ay nagdedouble ng kabagsikan sa espiritong nakapaloob dito. Ang primordial spirit ni Yefan ay isang kahinaan, at si Longwei ay nasa Jiaolong din. Bagamat hindi siya natatakot sa temperatura ng Fire Dragon, natatakot siya sa Longwei na nakapaloob dito. Parang tinusok ang utak ng hindi mabilang na pinong karayom, pinagpapawisan si Yefan sa sakit, at nanginginig ang kanyang primordial spirit. Oops! Hindi makayanan ng kanyang katawan, ngunit hindi makayanan ni Yuan Shen ang hininga ng dragon. Nakita ni Ji Tianliu na may mali, at lumubog ang kanyang mukha. Sa kabilang panig, mukhang sobrang komplikado sina Ji Kangnian, Ji Yutang, at iba pa. Kung si Yefan ay sadyang hindi nagpakita ng kanyang lakas upang iligtas si Ji Hantian, ngunit sa halip ay nasugatan o napatay pa, paano nila haharapin ang lahat ng ito? Tuwang-tuwa si Ji Hantian nang makita niyang nagtagumpay si Longshi. Hindi niya alam kung sino ang kabilang partido, at gusto lang niyang pumatay. Sa isang subo, si Ji Hantian ay muling sumipsip ng malaking dami ng daloy ng hangin, ang tunay na enerhiya ay natipon, at ang hininga ni Longyan ay nagplanong lamunin muli si Yefan. Ngunit sa sandaling ito, si Yefan, na nakahawak sa kanyang ulo sa sakit, ay nawala. Ha! Eh! Umihip ang hangin, at biglang sumulpot si Yefan sa likod ni Ji Hantian na may malungkot na ekspresyon. Bumaba ang kutsilyo at tumama sa likod ng leeg ni Ji Hantian. Hindi nag-react si Ji Hantian, bakit biglang sumabog si Yefan sa sobrang bilis, at natamba na siya ng kutsilyo. Ang lahat ng nasa eksena, sa gitna ng kidlat at bato, ay hindi nakita kung ano ang nangyari, at nakita na lamang ni Ji Hantian ang kanyang mga mata at nahiga sa lupa. Nawala si Longyan, at nakoma si Ji Hantian. Hingal na hingal si Yefan, hinaplos ang kanyang noo, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa kabutihang palad, inilabas niya ang dobleng pagkawatak-watak sa oras, pilit na pinalakas ang resistensya ng utak, at sumibol sa mas mabilis na bilis, lumibot sa likod ni Ji Hantian, binigyan siya ng halika rito. Kung hindi man, kung muli siyang ma-spray ng Longyan breath, tinatayang tataob ang barko sa gutter. Ngunit sa simula, hindi nang ahas si Yefan na gamitin ang double disintegration, dahil hindi niya alam kung gaano kalakas si Ji Hantian. Naghiwa-hiwalay si Yefan at nagkawatak-watak. Nang tumangala siya, nalaman niyang daan-daang mga panginoon ng pamilya ni Ji, kabilang sina Ji Tianliu, Ji Tianfeng, at Ji Kangnian, ang lahat ay nakatitig sa kanya ng nakatulala. Saglit na natahimik si Yefan, at itinuro si Ji Hantian, na sunog na ang lahat ng damit, hoy, anong ginagawa mo? Hindi mo gustong bihisan ko itong walang puwet na lalaking ito. Kabanata 1608. Nang mag-react ang pamilya Ji noong 1608. Isang malaking bilang ng mga tao ang sumugod sa pitted battlefield. Ji. Nagmamadaling pumunta si Yutang sa tabi ng kanyang anak, binuhat si Ji Hantian sa kanyang mga bisig, pinatagilid ang kanyang palso at hininga, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ang dalawang ninuno ng pamilya Ji at isang grupo ng mga matatanda ay tumingin kay Yefan ng may paghanga at pasasalamat. Walang sino man. Naisip ko na kaya ni Yefan na talunin ang mala-dragon na si Ji Hantian kahit walang espada. Ang pagkakaibang ito sa lakas ay nagpababa sa kanila ng paninibugho, dahil hindi ito isang antas ng paghahambing. Yefan, maaari mo bang baliwalain ang mga nakaraang hinala at iligtas ang henyo ng ating pamilyang Ji? Hinahangaan ka ng matandang ito, mataimtim na tumango si Ji Tianliu. Hoy, sa huling pagsusuri, ang pamilya Ye at ang aming pamilyang Ji ay parehong inapo ng pamilyang Shenlang, at masyado kaming makitid ang isip noon. Ngayon ang panahon kung kailan ang pamilya Shenlang ay humihina. Sa katunayan, dapat tayong magtulungan para malimpasan ang mga paghihirap, sabi ni Ji Tianfeng habang nasa daan. Isang grupo ng tumango ang mga matatanda, puno ng papuri sa mga aksyon ni Yefan, at sinubukang magkaroon ng magandang relasyon kay Yefan. Ngumisi si Yefan sa kanyang puso, mas mahusay magsalita ang mga matatandang ito kaysa kumanta, ngunit sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip nila sa kanilang mga puso. Habang inaalis ang alikabok sa kanyang katawan, maluwag na sinabi ni Yefan, okay, madali ko lang siyang nailigtas. Kami ni Ji Hantian ay walang sama ng loob, at hindi ko kailangang mamatay. Ngunit, huwag mong isipin na ako walang presyo ang barilin, kailangan kong ibigay mo ang isang bagay. Nang lahat ng tao sa Ji
Narinig ito ng pamilya, biglang naging kakaiba ang mga ekspresyon nila at medyo kinabahan sila. Upang maging matapat, kung ito ang pinakamalaking sangay ng Shenlong clan, ang pamilyang Ji ay dapat magkaroon ng maraming magagandang bagay. Ngunit ito, nangangatuwiran na sa kasalukuyang lakas ni Ye Fan, kahit hawakan niya ito, hindi siya nito mapipigilan. Ye Fan, sa katayuan at lakas mo ngayon, ano ang gusto mo sa pamilya namin ni Ji? Nakangiting tanong ni Ji Kangnian. Fan straight to the point, nang walang pasikot-sikot, ibinuka ang bibig at nagsabi, gusto ko ng isang buong hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang para sa dugo ng dragon. Nagulat ang lahat sa pamilya Ji, na parang walang inaasahan na gagawa ng ganoong kahilingan si Ye Fan. Gusto mo ng Shenlong 9 changes? Kakaibang tanong ni Ji Tianliu, bakit hindi ka pumunta sa Yis para kunin ito? Oo. Tumaas ang kilay ni Fan at sinabing, may pagkakaiba ba? Dahil nagkamali ako, nandito ako. Ganon din sa pagkuha, o ayaw mong ibigay. Napatingin ang lahat kay Ji Tianliu, natural na nasa mga ninuno ang ganitong bagay. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ngumiti si Ji Tianliu at tumango, nakakatwira na hindi maituturo ng aming pamilyang Ji ang mga inapo ng pamilyang Ye ng 9 transformations of the dragon. Bukod dito, ang bawat inapo ay kailangang dumaan sa ilang mga bloodline upang linangin ang siyam na pagbabago ng dragon. Sa pagsubok sa paggising, kung hindi mataas ang talento, hindi ka qualified na linangin. Gayunpaman, nailigtas mo si Han Tian, at nagising ka sa dragon, gagawa ng exception ang matanda para sa iyo, at lahat ng screening check sa gitna ay exempted din. Natawa si Ye Fan at sinabing, huwag mo akong sundan, ninanakawan lang ako, ano ang magagawa mo sa akin? Huwag mong isipin na magpapasalamat ako kay Dade sa pagsasabi ng mga salitang ito. Kahit na hindi mo bigyan ako ng siyam na pagbabago ng Divine Dragon, magiging maayos ako, ngunit kung mawala sa iyo si Ji Han Tian, natatakot ako na ang clan meeting ay magiging ganap na pagkatalo. Lahat ng tao sa Ji. Napahiya ang pamilya, ngunit hindi sila naglakas loob na pabulaanan ito. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Ji Han Tian ang kanyang mga mata ng dahan-dahan. Oo, Fan. Tuwang-tuwa si Ji Yutang nang makita niyang gising ang kanyang anak, at nagmamadaling nagtanong, malamig na araw. Kumusta ka? Umiling si Ji Han Tian, na nagpapahiwatig na siya ay maayos, at tumayo ng pasuray-suray. Bagamat siya ay medyo napagod ngayon, pagkatapos ng lahat, ang Fire Dragon Bloodline ay nagpatibay sa kanya, ngunit mabilis siyang nagising. Oo. Ngumiti si Fan pero hindi ngumiti. Nakatingin sa kanya, bakit, gusto mo pang lumaban? Ji. Si Han Tian ay ngumiti ng pilit at ngumisi, ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw, hindi ko makontrol ang kaluluwa ng dragon. Halos mabaliw ako at mawala ang lahat ng aking kakayahan. Sa pagkakataong ito, may utang ako sa iyo. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin mo lang. Pero balang araw, talagang matatalo kita. Bagamat ngayon lang siya nabalisa, hindi naman sa wala siyang maalala, ngunit kapag ang kaluluwa ng dragon ang nagkusa, maaari lamang siyang maging tulad ng isang mahinang tagamasid, hinahayaan ang kaluluwa ng dragon. Mangibabaw doon. Sa makatuwid. Kahit medyo malabo ang alaala, naaalala pa rin niya ang nangyari. Pagkarinig ng mga salitang ito, napabuntong hininga si Fan sa kanyang puso. Kailangan niyang sabihin na si Ji Han Tian ay talagang katulad niya. Ang ganitong uri ng hindi sumusukong enerhiya, ang ganitong uri ng attachment sa cultivation. Kung may pagkakaiba, si Ji Han Tian ay para sa kanyang sariling hangarin, at si Ye Fan, kahit kalahati, ay para sa mga taong gusto niyang protektahan, at kailangan niyang magsumikap upang maging mas malakas. Okay, pagkatapos ay maaari kang magsanay ng mabuti, sabi ni Ye Fan na may bahagyang ngiti. Ji. Nakangiti rin ang maputlang mukha ni Han Tian. Pagkatapos ng bagyong biglang dumating at mabilis na umalis, sinalubong si Ye Fan sa reception hall. Pagkaraan ng ilang sandali na umupo at uminom ng isang tasa ng tsaa, ang punong elder ng pamilyang Ji ay personal na nagpakita ng isang scroll ng mga balat ng hayop na nagre-record ng 9 transformations of the dragon at isang sinaunang scroll pagkatapos ng pagsasalin sa Ye Fan. Ji. Ipinaliwanag ni Tianliu, ang siyam na pagbabago ng Shenlong ay may mahabang kasaysayan. Sinasabi na ito ay natanto ng ninuno na si Shenlong. Ito ay orihinal na ipinasa sa pamamagitan ng salita ng bibig. Kapag may mga salita, ito ay naitala sa mga tapyas na bato at buto ng hayop, ngunit dahil sa kaguluhan ng digmaan, karamihan sa kanila ay nawala. Lalo na sa panahon ng sinaunang digmaan sa pagitan ng langit at ng tao, maraming antiquities ang nawasak, at ang banal na dragon na siyam na pagbabago ay halos nawala ang kanilang mga nakasulat na talaan. Mayroong dalawang umiiral na mga kopya, na parehong naitala sa mga sinaunang balat ng hayop, ito ay isa sa kanila, ang isa ito ay nasa bahay ni Ye, ngunit ang nilalaman ay pareho. Ito ay kaya lang malayo ang pagkakasulat noon sa kasalukuyang sinusulat namin, at hindi namin maintindihan ang nakasulat sa balat ng hayop na ito. Sa kabutihang palad. Salamat sa mga ninuno na regular na nagsasalin ng teksto ng balat ng hayop na ito, dapat na maunawaan mo ang teksto sa sinaunang scroll na ito.
Kinuha ni Yefan ang dalawang sinaunang scroll, binuksan ito, at nalaman na ang teksto sa balat ng hayop ay talagang teksto ng sinaunang daigdig ng espiritu ng mga diwata. Pagkatapos ng kaunting paghahambing, nalaman ni Yefan na tila hindi tumpak ang pagsasalin sa ilang lugar. Kung susundin mo ang bersyong ito ng pagsasalin, natatakot ako na magkakaroon ng ilang mga problema. Ngunit hindi na kailangan pang magsalita ni Yefan. Una sa lahat, hindi niya ito maipaliwanag ng mabuti, paano niya makikilala ang mga sinaunang karakter sa balat ng hayop. Dagdag pa rito, medyo hindi pa rin mapagkakatiwalaan si Yefan, kaya hindi niya maiwasang magtanong, ang siyam na pagbabago ng dragon na naitala sa balat ng hayop na ito. Sigurado ka bang kumpleto na ito? Ang mga ninuno ng pamilya G at ang mga matatanda ay ngumiti ng pilit at umiling. Yefan, wala ka sa clan mula noong bata ka, kaya wala kang alam. Sa katunayan, kasama ang aming Shenlong clan, walang sino man ang maaaring maglinang ng paraan ng alinmang clan. Garantisadong kumpleto. Ang aming angkan ay nakaranas ng daan-daang libong taon ng pag-unlad, at nakaranas ng napakaraming krisis. Noong unang panahon, bago naging perpekto ang pagsulat, maraming bagay ang mauunawaan lamang. Ang mga naitala na salita ay nawasak sa iba't ibang panahon, at ang ilan ay nawala, at ang mga ito ay muling isinulat ng ilang mga alaala. Maaaring may ilang mga paglihi sa pag-unawa sa mga salita sa iba't ibang panahon. Maraming pwedeng baguhin. Sa paglipas ng panahon, Shenlong Jiechang ay may parehong bloodline cultivation method gaya ng ibang clans, at natural na mahirap maging eksaktong kapareho ng cultivation method ng mga orihinal na ninuno. Matagal nang sinabi ni Tian Liu ang totoo. Sinabi rin ni Ji Tianfeng, tulad ng angka ng Phoenix, ayon sa alamat, hindi sila orihinal na Phoenix at Phoenix para makapag-practice ng Phoenix dance para sa Nine Heavens, ngunit hindi ko alam kung kailan ito nagsimula, hindi ang Phoenix, at iba pa. Hindi makapagsunog ng dugo. Ang White Tiger Clan at ang Xuanming Clan ay nakaranas din ng mga ganoong problema, at maging ang agwat sa pagitan nila at ng kanilang mga ninuno ay mas malaki kaysa sa atin. Marahil ang kanilang mga pamamaraan ay mas hindi kumpleto at mali. Tumango si Yefan, at gaya ng nahulaan niya, talagang may problema sa pamamaraan ng cultivation ng clan. Gayunpaman, hindi mapigilan ng angkan, hindi na sila makakabalik sa pinakamaagang panahon at tanungin ang kanilang sarili kung paano nilinang ang kanilang mga ninuno. Nagagawa lamang nilang linangin ang dugo sa loob ng pinakatumpak na saklaw. At ang mga kahihinatnan ay halata din, tulad ng Dragon Soul Berserk, Mad Dragon Transformation, tinatansya na ang pamamaraan ay hindi tumpak, na nag-iiwan ng mga nakatagong panganib. Marahil, kung maaari mong kunin ito ang pagwawasto ng pamamaraan ay naging mas tumpak, kaya ang Mad Dragon Transformation, ito ba ay magiging isang paraan ng pakikipaglaban na kayang kayanin ng sarili tulad ng Phoenix na nasusunog na dugo? Kabanata 1609 maging mapagbantay. 1609. Siyempre, iniisip lang ito ni Yefan. Siya ay hindi sapat na kumpiyansa, kaya maaari niyang gawin ang kanyang sariling isip at ibalik ang pagsasanay na ito sa pinaka-primitive na anyo nito. Gayunpaman, natural na hindi binabasa ni Yefan ang isinaling paraan, kahit man lang ang pamamaraan na nakatala sa balat ng hayop, at pagkatapos ay tahimik na naiintindihan ito ng mag-isa. Matapos isulat ang lahat ng pamamaraan, hindi na nagtagal si Yefan, tumayo siya at umalis. Nang makita ito, ang lahat sa pamilya G ay mabilis na bumangon upang panatilihin sila. Yefan, abi na, bakit hindi tayo mag-overnight? O gawin natin ang lahat ng ating makakaya bilang landlord. Magalang na sabi ni Ji Kangnian. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi na kailangan, hindi ako ordinaryong tao, gusto ko bang matulog sa dilim? Babalik ako ng maaga pagkatapos kung matapos ang aking trabaho, at hindi ako pamilyar sa inyo. Napangiti ng awkward ang lahat. Sa katunayan, bago ang gabing ito, puno pa rin sila ng pagbabantay kay Yefan. Ngayong natagpuan na nila ang malakas na lakas at kalmadong aura ni Yefan, nag-relax din sila. Pagkatapos ng lahat, mula sa pagganap ni Yefan, nalaman nilang hindi talaga siya pagalit. Naniniwala na sila na si Yefan ay talagang walang interes sa mga interes na ito ng angkan. Saglit na nag-alinlangan si Ji Yutang, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabing, Yefan, may gusto akong kausapin sa iyo, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting oras? Naguguluhan si Yefan, ngunit hindi mahalaga, tumango siya. Lumapit si Ji Yutang sa kanya, bamantong hininga na may masalimuot na ekspresyon, at sinabi sa mahinang boses, alam ko, marami akong nagawang mali sa buhay ko. Kahit na ginawa ko ito para kay Rulan, ngunit pagkatapos ng lahat ay pinatay ko ang iyong inampon, maaari mong hindi pansinin ito. Talagang nahihiya ako at nagpapasalamat sa pagligtas kay Han Tian. Hindi ko na kailangang banggitin ang mga salitang ito, hindi kita pinatay noong nakaraan dahil kay Wan Qing. Kung gusto mong mamatay, pwede kitang patayin ngayon din. Anong pinagsasabi mo? Putol ni Yefan. Sumimangot si Ji Yutang at maingat na sinabi, nakikita ko ngayon na talagang hindi ka interesado sa mana ng Shenlong clan. Kung babalik ka sa angkan ng Ye, sa palagay ko ay dalawang tao lang, isang Ling Yue, isang Ye Feng. Ling Yue, hindi ko alam. Ngunit si Ye Feng.
Napanood ko na siyang lumaki mula pa noong bata pa siya. Sa totoo lang, hindi ako karapat-dapat na maging tiyuhin niya. Naging ganyan siya, kahit kalahati lang, pinamunuan ko ng mali siya, inaamin ko na wala akong kaharap na mukha sa kanya at kay Rulan. Sa pagkakataong ito, bumalik si Yefeng sa clan pagkatapos ng ilang buwan. Nakilala ko din siya. Tulad ng nakita ng maraming tao, tila nagbago ang isip niya at nagpaalam ng buo sa nakaraan. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Ang sabi, ano ang ibig mong sabihin, mabuti na siyang tao, huwag ko siyang saktan. Hindi. Sinabi ni Ji Yutang na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, sa kabaligtaran, sa tingin ko ay lubhang mapanganib si Yefeng ngayon. Oh, tumingin si Yefan sa kanya nang hindi inaasahan. Paano mo nasabi? May bakas ng takot si Ji Yutang sa kanyang mga mata, at sinabing, sobrang laki na ng kanyang pinagbago, labis na nagbago na siya bilang tao. Ang mga tao ay nagbabago, ngunit sila rin ay nagbabago. Dapat may proseso, lahat ng ito ay biglang nangyari. Kilala ko si Yefeng, mas kilala ko siya kaysa sa sarili niyang ama. Ang ugali niya ngayon ay hindi ko makita kung ano ang iniisip niya. Ang isang tunay na puso ay may kabaitan ng taong nagbabasa ay dapat magpaginhawa sa mga tao, ngunit sa ilalim ng kanyang mabait at walang malasakit na balat, siya ay isang kaluluwa na nakakatakot sa akin. Natahimik si Yefan, ito ang unang pagkakataon para sa kanya, at naramdaman niyang napakahusay na nagsalita si Ji Yutang. Taos puso. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa kanya, at hindi ako kwalipikadong husgahan siya. Baka hindi ka maniwala sa mga sinasabi ko. Ngunit, ngayon, handa kang iligtas ang aking anak. Nakikita kong tunay na mabait ang puso mo. Kaya, sa palagay ko kailangan mong sabihin sa iyo ang isang bagay. Mag-ingat kay Yefeng, kung kinakailangan, huwag maging maawain. Sa pagtingin sa mga mata ni Ji Yutang, lalong naging curious si Yefan, kung anong uri na si Yefeng ngayon. Walang sinabi si Yefan. Magkakaroon siya ng sariling paghuhusga sa ganitong uri ng bagay, kaya hindi na kailangang sabihin pa kay Ji Yutang. Habang naglalakad palabas ng reception hall ng pamilya Ji, tumalon si Yefan, tinapakan ang kanyang espada at lumipad sa kailaliman ng kunlon. Naramdaman ng isang grupo ng mga ninuno at matatanda ng pamilya Ji ang nakakatakot na bilis ng diskarteng ito sa pakikipaglaban sa espada ng malapitan, at muli silang namangha. Suot ang mga bituin at suot ang buwan, ang kisap ng mata ay 10,000 bundok. Ang pamilya Ye at ang pamilyang Ji ay hindi malayo sa isa't isa. Sa bilis ni Yefan, hindi nagtagal bago siya nakarating sa lupain ng pamilya Ye. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakahanap kaagad si Yefan ng isang espesyal na lugar, sa kalagitnaan ng bundok, sa isang maliit na patio, kung saan naroon si Ling Yue. Sa posisyon na ito, ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay mas mataas kaysa sa ibang mga lugar. Kahit na ang espiritual na enerhiya ay mayaman, hindi ito nangangahulugan na ang cultivation base ay mas mabilis na mapabuti. Depende din ito sa pag-unawa at kahusayan sa paglilinang. Tulad ng pagpapadala ng isang bata sa isang magandang paaralan ay maaaring hindi siya maging isang talento, ngunit ang pagpapadala ng isang bata sa isang mahirap na paaralan ay magreresulta sa isang mababang antas ng tagumpay, ang panalo sa panimulang linya ay tiyak na pinapangarap ng karamihan sa mga magsasaka. Ang patio na ito ay kung saan nakatira mag-isa si Ling Yue pagkatapos umalis ang Diyos ng digmaan. Sa pagtingin sa maliit na patio, sa ilalim ng malamig na gabi, ito ay pambihirang lamig, tulad ng malamig na palasyo ng isang sinaunang palasyo. Si Yefan ay nakaramdam ng labis na hindi komportable at nagkasala sa kanyang puso. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yefan ay na si Ye Longyuan ay nakaupo din na naka-cross-legged sa isang bluestone sa labas ng courtyard. Malinaw na hindi sinasadya ni Ye Longyuan ang paghihintay sa kanya, kaya dapat ay palagi siyang naglilinang dito. Matapos tingnang mabuti, nalaman ni Yefan na ang cultivation ni Ye Longyuan ay nasa mahusay pa ring konsentrasyon. Hindi tulad ng maraming iba pang mga mandirigma ng angkan, sa pag-alis ng Diyos ng digmaan, may iba't ibang antas ng pagpapabuti. Siyempre, normal din ito. Ang paglusot sa kaharian ay hindi isang partikular na madaling gawain. Kaya lang, hindi inisip ni Yefan na ito ay espesyal noon, ngunit ngayon ay nakatingin kay Ye Longyuan, sa kawalan ng ulirat, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay dapat na higit pa doon. Tila ang lakas ni Ye Longyuan na nakita niya ay isang patong lang ng gasa. Ang malabo na imahe na humaharang dito, hindi ang malinaw na tunay na katawan. Hindi alam ni Yefan kung ito ba ay dahil sa hindi niya ito nakita ng malinaw noon, o naging ganito lang ito kamakailan. Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Ye Longyuan ang kanyang ulo at idinilat ang kanyang mga mata, tumingin ang mga mata na parang tanglaw. Naramdaman ni Yefan na sa isang iglap, ang ningning sa mga mata ni Ye Longyuan ay nakakasilaw. Sa isang iglap, naging kalmado muli ang kanyang tingin, na para bang nag-ilusyon lang. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ni Ye Longyuan. Walang gaanong pagmamahal si Yefan sa biolohikal na ama na ito, ngunit habang lumalakas ang kanyang lakas, hindi siya patuloy na nagtatanim ng sama ng loob na parang bata. Anyway, bawat isa ay may kanya-kanyang paraan, hindi na kailangang galit pa sa kanya, ang pagkamuhi sa isang tao ay talagang ginagawang hindi masaya ang kanyang sarili. Binawi ang kanyang espada, nahulog siya sa labas ng gate ng courtyard.
Upang ipakita ang paggalang, ayaw ni Ye Fan na direktang mahulog sa bakuran, hindi pa banggitin na nakita niya mula sa datos na tila may ilang uri ng pagbabawal sa mga magic technique sa bakuran na ito. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, pupunta ako at makikita ko si Yue. Gusto mong bumalik sa clan? Sumimangot si Ye Longyuan. Magkaharap ang mag-ama na magkaharap ang kanilang mga likod, at ni hindi tumingin ng diretso sa isa't isa. Sinabi ni Ye Fan, masyado kang nag-iisip, hindi na ako babalik sa clan, bakit? Nakikita ko si Yue, kailangan ko bang bumalik sa clan? O kailangan ko ba ng pahintulot mo? Kung hindi ka babalik sa angkan, hindi mo pakasalan ng babaeng ito, dahil kung wala kang maibigay sa kanya, bakit pumunta dito? Retorikang tanong ni Ye Longyuan. Sumimangot si Ye Fan at ngumisi, napakaseryoso mo sa pag-ibig at katwiran, bakit hindi mo ito nakita noon, hindi ko kailangan na mag-alala ka tungkol dito. Huminga ng malalim si Ye Longyuan, sumimangot at bumantong hininga, wala ka talagang alam. Oh, then tell me, anong dapat kong malaman? Lumulubog ang mukha ni Ye Fan. Walang pakialam na sinabi ni Ye Longyuan, walang masasabi. Sa palagay ko ay wala nang masasabi, ngunit hindi mo talaga masasabi. Ginagawa mo ang iyong sarili na tila malayo at pino. Natatakot ako na hindi alam ni Ye Wuya na ang kanyang anak ay mas mahusay kaysa sa kanya. Magpanggap. Ngumisi si Ye Fan. Ang mga sulok ng mga kilay ni Ye Longyuan ay kumunot, isang kakaibang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata, at siya ay nagmamadaling nagtanong pabalik, hinahanap kanya. Ano ang sinabi niya sa iyo? Si Ye Fan ay naguguluhan sandali, itong si Ye Longyuan ay mukhang walang respeto sa kanyang ama. Bagamat wala siyang anumang paggalang kay Ye Longyuan, lubos siyang nagulat. Nang makita ang hitsura ni Ye Longyuan, bakit tila naging mapagmatsyag siya laban kay Ye Wuya? Kabanata 1610 Tian Yuan. 1610. Bakit, natatakot ka ba? Mapaglarong tanong ni Ye Fan. Mataimtim na sinabi ni Ye Longyuan, kung alam mo kung anong uri siya ng tao, dapat kang matakot. Anong klaseng tao siya? Tanong ni Ye Fan. Sagutin mo muna ang tanong ko. Tanong ni Ye Longyuan. Kumunot ang noo ni Fan, ano ang sinabi niya sa akin, may kinalaman ba ito sa iyo? Wala akong masabi. Oo. Wala talagang sinabi si Fan. Si Ye Wuya ay nakipagkita sa kanya ng 2 beses, hindi kumakain ng inihaw na manok, ngunit nagtuturo din ng swordsmanship, at sa wakas ay nagsabi ng ilang hindi maipaliwanag na mga salita. Ang mga mata ni Ye Longyuan ay kumikislap, at nagtanong siya na may kainahinala, hindi kanya pinayagang bumalik sa angkan. Hey! Hindi napigilan ni Ye Fan na mapamura, siya ang Diyos ng digmaan, at kinukuha niya ang lahat ng swerte ng mundo sa kanyang sarili, isang taong katulad niya. Gagawin ko lang kung ano ang gusto kong gawin, bakit ako mag-aalala kung hindi ako makakabalik sa clan? Sinabi ni Ye Longyuan na may masalimuot na ekspresyon, tama ka. Ginagawa lang niya ang gusto niyang gawin, nagmamalasakit siya sa kanyang sarili. Ngunit naisip mo na ba na kung ang isang tao ay isang mahalagang pawn sa kanyang plano, kung gayon siya ay mag-aalaga, ano ang ginagawa ng pawn? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ye Fan, at may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, nag-aalangan. Maya-maya, nagtanong siya, kung ganoon, sa tingin mo, ikaw ang chess piece niya. Kung gayon, iniwan mo na ba ang chessboard para sa nagawa mo sa ngayon? Natahimik si Ye Longyuan, at pagkaraan ng mahabang panahon, biglang tumayo. Iniunat niya ang kanyang kamay, at ang itim na katana na tahimik na naghihintay sa kanyang amo sa tabi ng sinaunang puno ay lumipad sa kanyang kamay. Nakita ko si Ye Longyuan na nakatingin sa pader ng bundok ng Kunlun, winuwagayway ang itim na kutsilyo sa kanyang kamay gamit ang isang braso, at nakaharap sa dingding ng bundok, pinalabas niya ang 12-12 ng mga layunin ng espada na parang kulog. Ang layunin ng espadang itim ginto ay parang isang pinong sinulid na sutla, na walang kapantay na malinis at puno ng kapangyarihang tumagos, at nakaukit sa dingding ng bundok. Bato. Ang pader ay nilaslas ng kutsilyo ng masinsinan, na nagdulot ng mahinang tunog ng paghiwa, at ang mga hiwa na kasing pinong pulbos ay natanggal. Pagkaraan. Lumipad si Ye Longyuan sa tuktok ng pader ng bundok at naglaslas patayo. Ang itim. Ang layunin ng gintong espada ay naging isang drill, na pinutol ang pader ng bundok ng direkta sa isang makinis na eroplano. Sa isang iglapye. Tiningnan ni Fan ang napakagandang sword intent na ito, at ang mga detalye at kontrol ay nagpa-goosebump sa kanyang buong katawan. Bagamat ito ay isa lamang mapagnilay-nilay na paglilinang ng mahusay na pagiging perpekto, ang layunin ng espadang ito. Kahit na si Ye Fan, na nahawakan na ang threshold ng pusong espada, ay hindi maarok. Oo. Hindi pa nakita ng Fan si Ye Longyuan na gumamit ng kutsilyo, sa pagkakataong ito, talagang nabigla siya. Natural na walang problema para kay Ye Fan na gamitin ang kanyang sword intent para putulin ang naturang chessboard. Ngunit kapag tumitingin sa pintuan, hindi ito nangangahulugan na ang pagputol ng gayong chessboard ay kamanghamanghang, ngunit ang proseso ay hindi napakadali para sa lahat, at ang antas ng pagkumpleto ay hindi maihahambing. Basta. Isang punto, kahit si Ye Fan ay hindi magagawa ibig sabihin, ang sword intent ng bawat isa sa mga ito, ang mga linyang iginuhit, ay talagang magkapareho ang lalim mula simula hanggang dulo, lahat ay may parehong lakas.
Ibig sabihin, mula sa simula ng kanyang pagsabog ng kapangyarihan, hanggang sa wakas, ang kanyang kontrol sa layunin ng espada ay nasa estado ng kumpletong balanse. Halos imposible para sa sinumang tao na kumilos at huminto, at ang kapangyarihan ng buong proseso ay pareho. Pagkatapos ng lahat, mayroong pagkawalang galaw at ang proseso ng paggawa ng puwersa. May kasabihan na, imbak ng enerhiya. Higit pa rito, agad siyang humawak ng 19 na kutsilyo ng paalang at patayo. Sa mata ng maraming swordsman, ang kontrol ni Ye Fan sa mga detalye ng sword intent ay baluktot at maisla na, ngunit, sa harap ng sword intent ni Ye Longyuan, nahihiya si Ye Fan. Pumasok sa kanyang isip ang pag-iisip na hindi kapani-paniwalang nagparamdam kay Ye Fan. Baka nasa kaharian na siya ng Heart Saber. Ngunit gayunpaman, ang kanyang panloob na cultivation base ay hindi sapat na mataas, at ang kanyang pisikal na fitness ay hindi sapat na malakas, imposible para sa kanya na maghiwa-hiwalay. Makatuwiran na, sa ganoong kalakas na layunin ng espada, ang kanyang cultivation base ay dapat na wala sa kontrol. Tama yan. Sumimangot si Ye Fan, tumingin sa itim na kutsilyo sa kamay ni Ye Longyuan, at hindi maiwasang kiligin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang itim na kutsilyo, na orihinal na katamtaman, ay tumingin ng malapitan sa sandaling ito, at talagang nagparamdam ito sa kanya ng pagkalito. Dapat alamin na si Ye Fan ay nagmamay-ari ng maraming mataas na kalidad na flying sword sa kanyang Sword God Ring, at nakita rin niya ang Taiji Holy Artifact tulad ng Hanyuan Gold Ingot. Gayunpaman, ang itim na kutsilyong ito, na bahagyang nahayag, ay isang uri ng pagkakasunod-sunod. Ang nakakatakot na demonyong kalikasan. Ang ganitong uri ng introvert na kahulugan ng demonyo, hindi lahat ay makakahanap ng. Sa hangin sa gabi, si Ye Longyuan, na nakalubog sa kadiliman sa ilalim ng mabituing kalangitan, kalahati ng kanyang mukha ay naaaninag sa liwanag ng buwan, isang tao at isang kutsilyo, na parabang ang mga araw at gabing ito ay pinagsama-sama. Sa oras na ito, naging unpredictable si Ye Longyuan sa unang pagkakataon sa mga mata ni Ye Fan. Isang laro, kung manalo ka, anuman ang itanong mo, sasabihin ko sa iyo, mahinahong sabi ni Ye Longyuan. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, oo. Ye Longyuan. Tumingin sa kanya ng kakaiba, bakit hindi mo itanong, ano ang mangyayari sa akin kapag natalo ka? Hindi na kailangan, hindi ako magpapatalo, sabi ni Ye Fan. Kinusot ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata at ngumisi, ang mapagmataas na ugali ay talagang hindi nagbabago. Walang gaanong masabi, direktang iwinagayway ni Ye Longyuan ang kutsilyo, at isang maliit na layunin ng espada ang bumaril, nag-iwan ng patayong bakas ng direkta sa star position ng isang chessboard. Itinuro ni Ye Fan ang isang daliri, at ang isang maputlang golden sword intent ay nag-iwan ng paalang na marka ng espada sa gitna ng inaasahan. Mga gintong sungay at tiyan ng damong may pilak na talam, marunong ka bang maglaro ng chess? Sumimangot si Ye Longyuan na may kaina-hinala. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, sa iyong mga mata, ang walang kwentang damo ay hindi dapat nasa aking mga mata. Sa sandaling ito, isang eleganteng boses ng babae ang nagmula sa looban. Sinasabi na si Emperor Taizong ng dinastiyang Tang ay nakikipaglaban para sa Central Plains. Upang masupol si Zhang San, ang may balbas na panauhin na nagbabalak na magtayo ng hukbo, isang laro ng chess. Hinayaan ni Taizong ang 4 na anak na lalaki, at ang unang hakbang ay ang posisyon sa Tianyuan, na ipinapasa ang mabuting pangalan ng anak na si Ding Chenkon. Tiyo Ye, ginagaya niya ang sinaunang panahon na hari, hayaan kang magkaroon ng isang anak na lalaki. Sa sandaling si Ye, lumingon si Fan, narinig niya ang mga yabag na nagmumula sa courtyard house, at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Isang babae sa isang Ye. Hindi naiwasang magulat si Fan. Kahit na si Ling Yue ay may katanji tanging hitsura at isang matangkad at kaakit-akit na figure, maaaring siya ay naging bahagi ng industriya ng entertainment. Bagamat siya ay higit sa sexy, palagi niyang nararamdaman na kulang siya sa kanyang panloob na ugali. Ngunit ang Ling Yue ngayon, tulad ni Fairy Lingbo na naghugas ng lahat ng tingga, ang kanyang buhok ay parang tinta, ang kanyang poster ay balingkinitan at magaan, na parang nagbago siya mula sa loob palabas. Wei. Saglit na natigilan si Ye Fan, kinumpirma na tama ang nabasa niya, at pagkatapos ay tumawag, na medyo nahihiya sa kanyang boses. Si Ling Yue ay medyo bukas palad, nakasandal sa pinto, at sinabing, long time no see. Talagang naaayon ito sa iyong estilo ng paggawa ng napakalakas na ingay sa gabi. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.